Sir Caleb? Wait, what do you mean, Sir Caleb? Bakit mo ako tinatawag ng ganyan? You're my wife. I'm your husband. So bakit mo ako tinatawag na sir? Harang ni Caleb sa gustong sabihin ni Rachel. Kaya pabuntong hiningang sumagot siya ng, Sige, naiintindihan kita, Caleb, at susundin ko ang gusto mo. Pero sana rin ay sundin mong pakiusap ko. Please, wag mo na muna akong tawaging wife o asawa ko. Kasi Caleb, nahihiya kasi ako. Baka kung ano pang isipin ng mga tao pag may makarinig sa'yo. Asawa mo lang naman ako sa papel. At gusto ko lang naman sana maging fair ako sa mga empleyado mo dito, Caleb. Kaya gusto kong Sir Caleb ang itawag ko sa'yo. Kasi ayokong pag-isipan nila tayo na hindi maganda. Ayokong magka-issue, Caleb. Gusto ko lang na magkaroon ng trabaho habang nag-aaral ako at hanggang sa makagraduate na ako. Punong-puno ng kalungkutan at pagkabahala ang dibdib ni Rachel nang sabihin niya ang mga iyon at yumuko. Okay, Rachel. I understand you. Sige, ganito na lang. To be fair for the both of us. Tatawagin na lang kitang ganon pag tayong dalawa lang. At tatawagin mo lang rin akong Caleb pag tayong dalawa lang. Kung may tao man o may mga tao sa paligid natin, tsaka mo lang ako tatawaging Sir Caleb. How's that for an agreement? Ngiti-ngiti na tanong ni Caleb habang umabot pa sa mga asul na mga mata nito. Ang napakagandang ngiti nitong iyon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! OJT hiring secretarial jobs? Mahinang bigkas ni Rachel sa nakitang poster na nakalagay sa poste na nadaanan niya sa daan ng pauwi na siya sa bahay niya galing school. Graduating na si Rachel sa kursong marketing management. At ngayon ay naghahanap siya ng mga OJT hiring para magkaroon ng medyo malaki-laking pera habang nag-aaral siya. Sakto naman na nag-hiring ang kumpanyang yon na nabalitang pinakabagong kumpanya sa larangan ng mga advertising company sa bansa. Bagong tayo lang yon 3 months ago at napabalita ang malaki magpasahod at mabait rin daw ang CEO roon. Kaya gusto niya mag-apply sa kumpanyang yon. Hindi pa nakikita ni Rachel ang mukha ng CEO dahil masyado raw private type ito. Pero para sa kanya okay lang yon dahil at least mabait ito. Kaya paniguradong gaganahan siya magtrabaho o mag-OJT sa kumpanyang yon if ever matanggap siya. Kaya na may pinakatitigan ulit ng mabuti ni Rachel ang poster kung tama ba ang pagkabasa niya nun. At nang makumpirmang hindi nga siya dinadaya ng paningin niya, ay napangiti siya. Nag-hiring nga ang kumpanyang yon. Wala siyang pakialam sa secretarial job na yon, actually. As long as makapagtrabaho siya sa advertising company na yon na malaki raw kung magpasahod. Gusto ni Rachel na makapagtrabaho sa kumpanyang yon para makatulong siya sa kanyang ama na may sakit na ngayon at nanghihina ng katawan. Kaya kailangan ng daily medicine ito. Kaya habang nag-aaral siya ay mag-OJT siya roon sa secretarial job na yon. Pagkuway na pabuntong hininga si Rachel at napasabi na lamang sa kanyang isipan. Sana naman ay matanggap ako roon. Dalangin niya at napabuntong hininga ulit bago nakangiting hinaplos ang poster na yon at saka tuluyan ang naglakad pa uwi sa kanila. Tay, magandang gabi po. Magalang nabati ni Rachel sa ama nang makarating na siya sa bahay nila at marahang nagmano kaagad rito. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Wika naman ito at umubo. Nakaupo ito roon sa isang silya nila sa sala habang nakatukod ang mga palad nito sa sungkod nito roon at huminga ng paulit-ulit. Isang uri ng paghinga na tila ba kinakapos ito sa paghinga. Ngunit gano'n na talaga ito dahil sa malalang ubo nito. Nagpa-check up naman na sila sa doktor at binigyan naman na sila ng gamot para rito at niresetahan ng pang-maintenance nito. At iyon ang lihim na pinoproblema ni Rachel. Ang pag-maintenance nito ay mahal.
Kaya na may gumagawa siya ng paraan para mabili ang pang-maintenance nito. Rumaraket siya. Nagbebenta ng mga beauty products at kung ano-ano pa roon. At para matustusan rin ang pag-aaral niya. Nagbalik sa kasalukuyan ng naglalakbay na diwa ni Rachel nang maramdaman niyang mahinang pagtapik ng kanyang ama sa kanyang balikat at saka nagsalita ng mahina. Anak, tinatanong kita. Kaya na may napakurap-kurap na napatingin si Rachel sa ama at saka tumugon. Ay, sorry po itay. Iniisip ko lang po yung gagawin kong assignment mamaya. Ano nga po yung tanong niyo ulit tay? Nakangiting sumagot naman ang ama ni Rachel. Tinatanong kita kung kamustang pag-aaral mo kanina sa universidad na pinapasukan mo. Kaya napatawa ng mahina si Rachel at sumagot. Okay lang naman po itay. Gaya ng nakasanayan, madami pong activities. Ikaw po itay, kamusta ka po dito kanina? Nakakain ka po ba na maayos? Kamusta pong pakiramdam ninyo? Sa tanong na yun ni Rachel ay nakita niyang lumungkot bigla ang ekspresyon ng mukha ng kanyang ama. Pati na rin ang masiglang ngiti nito kanina, pagkuway tumugon. Sa pagkain ay maayos naman ako nakakain dito anak. At tungkol naman sa pakiramdam ko rito sa aking ubo ay ganun pa rin naman. Kinakarma pa rin. Mabilis namang napatsk si Rachel at napailing sa sinabi ng ama at marahang hinawakan ng mga kamay nito bago masuyo yung nagsalita. Tay, ilang beses ko bang sinasabi sa inyo na itigil nyo ng kakasabi nyo sa salitang yan? Hindi ganyan ang nangyari, tay. Walang ganyang nangyari. At mabuti kang tao. At hindi ba't sinabihan na kita noon pa? Naiintindihan po kita. Dahil in-explain mo naman po ng maayos sa akin ang nangyari noon. At kung bakit gusto niyo pong mangyari ang bagay na yon. At saka 5 taon ang nakalipas, tay. Kalimutan mo na po yun. Huwag ka na pong mag-isip ng ganon. Napabuntong hininga naman ang ama ni Rachel sa kanyang sinabi pagkuway sumagot. Pero anak, paano ko yun basta-basta makakalimutan ngayon kung sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay kasama ko pa rin tong sakit kong to? Paano ko hindi isipin na karma na ito dahil sa kasalanang nagawa ko sa'yo? 5 taon na nakakaraan dahil lang sa kagustuhan kong matupad ang matagal na naming pinaghahandaan at pinapangarap ng aking matalik na kaibigan. Hindi ko naman inisip kasi noon na maaga siyang babawiin ng Panginoon eh. At hindi ko rin akalain noon na may itinatago pa ng kasakiman at kasamaan ng pangalawang asawa niya. Kaya tuloy ikaw ang naipit sa sitwasyong yan. Hanggang ngayon. Kasi kahit anong gawin mo, nakakabit ng pagkakamali kong yun sa pagkatao mo. Kaya pasensya na talaga sa nagawa ko, anak. Patawarin mo sana ang iyong ama sa kamali ang nagawa ko noon. Hindi ko malang naisip ang konsekwensya sa gusto kong mangyari. Sarili ko lang iniisip ko. Kaya patawarin mo ako. At pasensya na talaga. Napabuntong hininga naman ang pagkalalim-lalim si Rachel pagkuway niyakap ang kanyang ama. Tay, uulitin ko. Wala at wala kang kasalanan. Naiintindihan kita. At tanggap ko na yung nangyari noon pa. At saka nakiusap ka naman sa akin ng maayos. Pwede naman ako magmatigas kung gugustuhin ko. Pero hindi ko ginawa. Dahil gusto ko rin naman na mapasaya ka. Dahil masaya po ako kung masaya po kayo. At malungkot po ako kung malungkot ka rin po. Kaya wag ka na pong malungkot dahil nalulungkot na rin po ako. Nako, ang saya-saya ko pa naman kanina dahil may maa-applyan na akong magandang kumpanya na pag-OJT-han ko po. Bala ko po sana mag-apply doon bukas sa kumpanyang yon kaya bigyan mo naman ako ng inspirasyon at motivation yan, tay. At alam mo ba kung anong inspirasyon at motivation na sinasabi ko? Yun ay ang super hug mo. Kaya na may natatawa habang tumutulo ang mga luhang niyakap si Rachel ng kanyang ama ng sobrang higpit at nagsalita. Oh, eto ng super hug ko ha. Imposibleng kakabahan ka pa rito sa pag-a-apply mo bukas. Natatawang wika nito na ikinatawa na rin ni Rachel. Pagkuway nagsalita siya. Salamat tay. Hiling ko'y sana talaga yung matanggap ako bukas. Kasi malaking tulong na rin po yun sa akin tay. Marahan namang kumalas ang kanyang ama mula sa mahigpit na yakap nilang dalawa, sabay pabuntong hiningang nagsalita. Anak, salamat ha. Maraming salamat sa mga sakripisyo mo para sa atin.
Lalong-lalo na para sa akin. Hiyang-hiya na nga ako sa'yo, anak. Pero wala akong magawa ngayon kundi lunukin na munang hiya ko. Kasi baka mas lalo pa akong maging pabigat sa'yo pag susubukan kong tumulong sa'yo at pagka makatrigger itong nakakahiyang kondisyon ko. Malungkot na wika ulit ng kanyang ama kaya pinilit ni Rachel na ngumiti na masigla para hindi siya mahawa sa kalungkutan nito. Pagkuway nagsalita na siya gamit ang kanyang pinasiglang boses. "O itay, ano na naman po yan? Naku, si tatay talaga kung ano-ano na lang iniisip. Kailanman ay hindi ka naging pabigat sa akin, tay. Diyos ko, hindi ka naging ganyan para sa akin. At lalong hindi ka magiging ganyan para sa akin. Dahil tatay kita, ama kita. Kaya dapat lang naalagaan kita sa abot ng aking makakaya. Makabawi man lang ako kahit katiting sa lahat ng sakripisyo niyo yun sa akin. Magmula nung isinilang ako sa mundong to. At higit sa lahat, makabawi man lang ako kahit katiting man lang sa buong pusong pag-aalaga at pagsasakripisyo niyo sa akin mula noon. At ngayong pagkakataon ko na upang kayo naman po ang aking alagaan, mamahalin at paglalaanan ng sakripisyo alang-alang sa inyo, ay gagawin ko po ang lahat upang makabawi sa lahat ng pagmamahal, pag-aalaga at pagsasakripisyo niyo para sa akin. Tay, sa totoo lang po, kulang pa po ito. Dahil alam ko hindi ko matutumbasan ang lahat ng kabutihang nagawa mo at pagmamahal ninyo para sa akin noon. Pero sisikapin ko pong ikaw naman ang alagaan ko ngayon, itay. Lahat ng pagsisikap at pagsisipag kong mag-aral ay para po sa inyo, itay. Kaya wag ninyo pong isipin na pabigat po kayo sa akin kasi nakakalungkot pong pakinggan. Nakakapanghina po kasi napapaisip ako kung paano at bakit ninyo naisipan ang mga bagay na yan. Kahit kailan naman hindi pumasok sa isipan ko yan, tay. Sana po hindi nyo na ulit isipin ang mga bagay na yan dahil sobrang nakakalungkot po. Kasi malayong-malayo po yan sa totoo. Tatay ko po kayo at natural lang na alagaan ko po kayo, kagaya ng walang humpay na pag-aalaga ninyo ni inay sa akin noon. Kaya wag niyo pong isipin yun. Tay ha, wag na po sana ulit. Hihikbi-hikbi at sisingot-singot na wika ni Rachel sa kanyang ama habang unti-unti ring pinahira ng mga luha sa kanyang mga mata. Nahahabag kasi talaga siya sa kanyang ama at nasasaktan siya ng labis dahil iyon na palang lihim na nasa isipan nito na ngayon lang siguro nito na ilalabas. Kaya gagawin ni Rachel ang lahat upang hindi na ito maisip pa ang nakakalungkot na isiping iyon. Nararamdaman naman ni Rachel ang yakap ng ama habang nararamdaman niya may mga mainit na likido na pumapatak sa kanyang balikat. Senyales na umiiyak ito roon. Yumakap naman si Rachel pabalik sa kanyang ama. Pagkuway suminghot ito at marahang kumakalas mula sa pagkakayakap sa kanya at nakangiting nagsalita habang may luha pa sa mga mata nito. "Oo anak, hindi ko na ulit iisipin at sasabihin yun. Pasensya ka na ha. At habang tumatandang itay mo nagiging madrama at aktor na rin. Kaya anak, gusto ko lang sabihin sa'yo ngayon na salamat. Maraming salamat sa lahat. At sana'y sa pag-apply mo bukas sa kumpanyang yon bilang OJT ay matanggap ka. Kaya magdasal tayo ngayon anak. Baka sakaling madinig ng Diyos ang ating dasal at baka sakaling matulungan tayo ng iyong ina kung saan man siya naroroon ngayon kasama ang Diyos. Kaya tayo na anak, at ipagdasal na natin ang tagumpay mo bukas. Ayusin mong pagsagot ha. Ilaban mo yan anak, kaya mo yan, ikaw pa ba?" At sa sinabing yun ng ama ni Rachel, ay unti-unting nagkaroon ng pag-asa sa loob ng kanyang puso na naging dahilan upang umiti siya ng matamis sa ama at positibong tumangutango bago masiglang nagsalita. "Opo naman itay, kaya ko po to. Ako pa ba, mana ako sa inyo ni inay Kaya tara na po sa altar natin tay. At magdasal na tayo para bukas." Nakangiting wika ni Rachel at parehong may ngiti sa mga labing sabay na nilang tinungo ang altar sa kanilang sala upang magdasal para sa pag-apply niya bukas sa pinakabagong kumpanya ng bansa na may mabait raw na CEO ayon sa mga bali-balitang naririnig ni Rachel. Kinabukasan nga ay maagang pumunta sa kumpanyang yon si Rachel at excited siya na kinakabahan. Dahil sa wakas ay nakatapak na siya sa loob ng opisinang pangarap ng marami. Ngunit iilan lang nakakapasok at natanggap na maging empleyado roon.
Oo, at mabait ang boss o CEO ng kumpanyang yon. Pero stricto raw ito sa pagpili ng mga interns roon. At iyon ang dahilan kung bakit excited si Rachel at kinakabahan sa mga sandaling yon. Kasi naisip niya, paano kung hindi nga siya matanggap sa araw na yon? Di sobrang lungkot niya pag nagkataon. Pero naaalala niya ang sinabi ng kanyang ama kanina bago siya tumungo roon sa kumpanyang yon. At ang malumanay na sabi nito ay, Rachel anak, matanggap ka man o sa hindi ngayong araw, huwag ka lang agad panghinaan ng loob. Dahil lagi mong tatandaan, inilalayo ka lagi ng Diyos sa mga bagay na hindi para sa'yo. At inilalapit ka naman niya sa mga bagay na para talaga sa'yo. At kung oras mo na talaga para yakapin ang bagay na yon, kaya kung di ka matanggap, ayos lang yon. Dahil siguro may mas maganda pa siyang ibibigay sa'yo na mas magbibigay ng kasiyahan sa'yo. Kasi doon ka nararapat. At kung matanggap ka naman, ay pagpapasalamat mo yun sa Panginoong Hesus ng lubusan. Dahil ibig sabihin lang nun, ay para sa'yo na ang trabahong yon. Para sa'yo na ang bagay na yon. Kaya kung ibibigay man yun sa'yo ngayon, ay yakapin mong tagumpay na yon sa mapagkumbabang paraan. Naiintindihan mo ba ako anak? Malumanay nitong wika kay Rachel na agad naman niyang sinagot ng isang ngiti at isang tango sabay tugon. Opo, itay, naiintindihan ko po. Salamat po. At sa mga sandaling yon ay naroon na nga siya sa waiting area ng kumpanya kasama ang iba pang mga OJT applicants roon. Lihim na binilang ni Rachel ang mga aplikante roon. Pagkaway hindi niya mapigilan ang sariling mapalunok ng sunod-sunod. Ang dami kasi nila. Lagpas 80 ka-aplikante ang pagbilang niya sa mga ito. Tapos yung ibang aplikante ay kay gaganda habang nakatodo make-up pa. Nakatodo outfit at with poise na nakikipag-usap sa ibang aplikante roon. Samantalang siya ay naka-lip tint lang at pulboroon na pina-ponytail style lang yung buhok habang nakasuot ng simpleng formal attire at naka-doll shoes. Tuloy ay napabuntong hininga si Rachel at napalobo siya sa kanyang pisngi. Kasi parang siya lang yung naiiba sa lahat ng mga aplikante roon. Siya lang yata yung hindi posturang-postura at hindi nakakontodo make-up. Siya lang yata ang walang kapoys-poys sa lahat ng mga aplikanteng naroroon. Simpleng dalaga lang kasi si Rachel at walang kaarte-arte sa katawan. Pulbo at lip tint lang, okay na siya. Minsan nga'y pulbo lang. Kaya hindi niya mapigilan ang sariling mas kabahan pang lalo dahil doon. Dahil sa isip niya, baka mas malaki ang points at mas malaki ang tsansang matanggap ang mga ito dahil sa posture ng mga ito. Pero ganun pa man ay nilakasan na lang niya ang loob at inalala na lamang ulit ang sinabi ng ama. Rachel anak, matanggap ka man o sa hindi ngayong araw. Huwag ka lang agad panghinaan ng loob dahil lagi mong tatandaan. Inilalayo ka lagi ng Diyos sa mga bagay na hindi talaga para sa'yo. At kung oras mo na talaga para yakapin ang bagay na yon, kaya kung hindi ka matanggap, ayos lang yon. Dahil siguro may mas maganda pa siyang ibibigay sa'yo na mas magbibigay ng kasiyahan sa'yo kasi doon ka nararapat. At kung matanggap ka naman, ay ipagpasalamat mo yan sa Panginoong Hesus ng lubusan. Dahil ibig sabihin lang nun, ay para sa'yo ang trabahong yon. Kaya na may bumuntong hininga si Rachel ng malalim habang may unti-unting gumuhit na isang positibong ngiti sa kanyang mga labi bago nagsalita sa isipan. Kaya ko to. At kung hindi man papala rin, kakayanin ko pa rin. Pero sana talaga Panginoon ay pala rin. Kasi para to sa amin ni Itay. At kung hindi mo naman po talaga ibibigay, maraming salamat pa din po. Kasi at least sinubukan ko makipag-usap sa iyo po. Patatagin niyo po sana ang kalooban ko po para hindi na ako nervyusin sa interview ko po. Para makasagot po ako ng maayos sa CEO na mag-i-interview raw po sa amin ngayon. Taimtim na dasal ni Rachel sa isipan ng mga sandaling yon. Habang nakapikit ng mariin at pinagsaliko pa ang mga palad. Noon naman ay biglang bumukas ang pinto ng elevator at iniluwa mula roon ang isang umiiyak na babaeng aplikante na nagpakurap-kurap agad kay Rachel at naging dahilan upang mas kainin pa ng matinding kaba ang dibdib niya sa mga sandaling yon. At nang dumaan ang babae sa harapan niya, ay maagap niya itong nahawakan sa braso ng marahan at malumanay na nagtanong agad. Miss, bakit ka po umiiyak? Ano pong nangyari? Curious na tanong ni Rachel rito. Kaya agad naman siyang sinagot ng babae.
Hindi kasi ako pumasa. At hindi ko sukat akalain na stricto pala at sobrang straight to the point magsalita ng CEO ng kumpanyang to pagdating sa pag-i-interview ng mga applicants. Napaka-terror niya magtanong. Kaya ikaw humanda ka. Wika nito at nagtatatakbo na palabas na naging dahilan upang tatayo na rin sana siya upang tumakbo na rin palabas ng kumpanya dahil may pagka-terror daw pa lang pagdating sa interview ng mga aplikante itong bagong CEO. Ngunit naudlot agad ang sanang pagtayo niya nang bigla na lamang, Miss Rachel Fuentabella? Ikaw na po ang susunod. Basang-basa na sa pawis sa mga palad ni Rachel sa mga sandaling yon habang tinatahak nila ng kasama niyang babae ang daan patungo sa elevator na inibisan ng umiiyak na aplikanteng yon. Pagkuway, pilit pinapakaman ni Rachel ang sarili habang paakyat na ng elevator sa CEO's office. Lahat na yata ng klase ng dasal ay lihim ng nagawa ni Rachel sa mga sandaling yon habang papalapit na sila sa opisina ng CEO. Ang lihim na dasal ni Rachel ay wag sana siyang pumayok sa pagsagot sa mga katanungan ng CEO sa kanya kahit gaano pa ka-terror at ka-istrikto ang tono ng boses nito at ang mga katanungan nito. Gustong-gusto niya kasi talagang pumasa. At nang sa wakas ay biglang magting ang elevator at bumukas ang pinturoon, ay umusal muna si Rachel ng panghuling panalangin sa kanyang isipan bago lakas loob na inihakbang ang mga paa papasok sa malamig, maaliwalas at punong-puno ng makapangyarihang aura na panlalaking opisinang yon. Pagkuway saglit na nahigit ni Rachel ang kanyang hininga at tila nais nang umurong pabalik sa elevator ang mga tuhod niya nang sa pagtapak pa lang niya sa loob ng opisinang yon ay bumungad agad sa kanyang mga mata ang nakatalikod na lalaking naka-smart business suit habang nakahawak sa wine glass na to at habang parang haring nakapamulsa roon at halatang nakatanaw sa magandang view sa labas na tanaw mula sa malaking glass window nito. Mr. Maxwell, nandito na po ang sumunod na aplikante. Formal na wika ng babaeng taga-front desk na naging dahilan upang dahan-dahan ng kumilos paharap sa kanilang lalaking nakatalikod na naging dahilan rin upang manlaki bigla ang mga mata nilang dalawa ng lalaki, lalong-lalo na ang mga mata ni Rachel sa napakatinding pagkagulat. Nang sa wakas ay tuluyan ng masilayan ng kanyang mga mata ang mukha ng CEO ng kumpanya. Pagkaway mahinang napabulong siya sa kanyang isipan. Caleb? Jays? Hindi makapaniwalang bigkas ni Rachel sa pangalan ng lalaki sa loob ng kanyang isipan at napaatras ng bahagya sa baylunok ng sunod-sunod. Tila noon lang rin ito nakahuma at mabilis na iminuwestra ang kamay sabay sabing, "Thank you, Davina. You may now leave." Wika nito at napatikim bago muling nakipagtitigan kay Rachel. At nang umalis na nga ang babae at sila na lang dalawang naiwan roon sa loob ng malamig at mabangong opisina nito, ay muli itong nagsalita na tila ba naniniguradong tono ang boses. Rachel? Ikaw ba talaga yan? At dahil doon ay hindi makagawang sumagot ni Rachel. Kaya naman may matamis na ngiti sa mga labi ni Caleb nang humakbang ito papalapit sa kinatatayuan niya ng marahan. Bago siya pinakatitigaw mabuti nang sa wakas ay magkalapit na sila sa isa't isa. Pagkaway tila nasisihang niyakap siya nito agad ng mahigpit nang marahil ay tuluyan na siya nitong nakilala at halatang nagagalak na nagsalita. Rachel, ikaw nga! Jeez, akala ko hindi na kita muli pang makikita. Kamusta ka na? Maganda kong asawa? Magiliw na tanong ni Caleb na mas lalong ikinatameme ni Rachel at naging dahilan din upang mabilis na mamula ang kanyang mga pisngi dahil sa paraan ng pagtawag ni Caleb sa kanya. At kasabay ng pamumula ng kanyang mga pisngi ay ang pagdaloy ng isang alaala sa kanyang isipan na matagal na panahong nangyari at matagal na panahon niya ng pilit na kinakalimutan. 7 years ago. Judge, maaari ko pa rin bang panatilihin ang paggamit ng maiden name ko sa paaralan at kahit saan pagkasal na ako? Pilit na pinasigla ni Rachel ang kanyang boses nang itanong niya iyon sa judge na kaharap niya ng mga sandaling yon kasama ang kanyang ama. Tinanong niya na iyon habang wala pang mapapangasawa niyang si Caleb Jays raw ang pangalan, ang anak na matalik na kaibigan ng ama ni Rachel. Nagkita raw ang kanyang ama at ang ama ni Caleb sa isang daan noong isang linggo.
Pagkatapos raw ng 30 taong paghihiwalay ng landas ng mga ito, pinag-aral na raw kasi ang ama ni Caleb sa mga magulang nito sa ibang bansa, samantalang ang kanyang ama naman raw ay pinahinto sa pag-aaral dahil sa matinding kahirapan. At dahil nakita na raw mga ito at nagkataong babae at lalaki raw ang anak ng mga ito, ay tutuparin na raw ng mga ito ang matagal na pinangarap na ipakasal nito ang mga anak sa isa't isa. Pag nagkataong babae at lalaki ang mga anak ng kanyang ama at ng ama ni Caleb. At dahil nangyari nga ay nakiusap ang kanyang ama na pumayag na siya alang-alang sa katuparan ng matagal ng pangarap ng mga ito mula pagkabata. Ang maikasal sila ni Caleb sa isa't isa. At mangyayari na nga iyon sa araw na iyon mismo dahil pumayag ng 16 anyos na tulad ni Rachel na ipakasal siya kay Caleb alang-alang sa kasiyahan ng kanyang ama. May magandang kinabukasan rin daw siya kay Caleb dahil bukod sa mabait ay matalino pa ito tapos business-minded raw tulad ng ama nito kahit 20 anyos pa lang raw ito. Oo, mga under legal age pa sila para ikasal sa isa't isa ni Caleb. Pero sa batas ng bansang iyon kung saan ikakasal sila ni Caleb at kung saan kilala ng ama ni Caleb ang judge roon dahil Pinoy rin, ay okay lang daw sa batas ng bansang iyon na magpakasal lang 16 years old at 20 years old na kagaya nila ni Caleb. Nais tuloy mo pabuntong hininga ni Rachel dahil sa tinatahak ng kanyang isip ng mga sandaling yon. Pagkuway bumalik na sa kasalukuyan ng kanyang diwa nang marinig niya na ang pagsagot ng judge sa katanungan niya. Matapos nitong mahanap ang nawawalang libro nito para sa kasal. Pagkuway sabi nito, Iha, lingid sa kaalaman ng nakararami, hindi naman nakasaad sa batas na kailangan gamitin ng isang babae ang apelyido ng kanyang asawa matapos silang ikasal. Sa ilalim ng Article 370 ng ating Civil Code, ay merong 3 option ng isang babae. Una, ang gamitin ng kanyang maiden first name at surname at idugtong na lang sa hulihan ang apelyido ng kanyang asawa. Pangalawa, ang gamitin ng kanyang maiden first name at idugtong sa hulihan ang apelyido ng kanyang asawa. At pangatlo, gamitin ang buong pangalan ng kanyang asawa, ngunit kailangang lagyan niya ito ng Mrs. sa unahan. At bago ko makalimutan, may pang-apat pang option ng isang babae batay sa kaso ng Remo versus Secretary of Foreign Affairs sa GR 169202 noong March 5, 2010, kung saan ipinaliwanag ng Korte Suprema na bukod sa 3 option na ibinibigay ng Civil Code, ay maaari ring piliin ng isang babae na ipagpatuloy na gamitin ang kanyang maiden name ng walang pagbabago. Civil status lang naman kasi ang tanging nagbabago sa mata ng batas kapag ikinakasal ang isang tao. Dagdag pa ng korte. In short, sa inyong marriage certificate ay kasal na kayo. Pero maaari pa rin na ang maiden name mo ang gamitin mo pag magtatrabaho ka na o mag-aaral ka pa. Kaya Iha, ang maipapayo ko lang ay magpasya ka na kung ano ang pangalang gagamitin mo mula ngayon. At panatilihin mo na ang paggamit ng kung ano man ang mapipili mo. Magkakatotoo kasi ang pangamba mong magugulo ang records mo sa mga tanggapan ng gobyerno kung magpapalit-palit ka ng gustong gamiting apelyido. Paalala ko lang din na may mga ahensya ng pamahalaan na kusang binabago ang pangalan ng isang babae kapag nakita nila sa records nila na ikinasal na ito. Sa narinig ay napatangu-tango si Rachel ng marahan at pigil na pigil ang sariling mapabuntong hininga sa harap ng kanyang ama na halatang mas excited pa sa kanya sa kasalang iyon na gaganapin sa mismong araw na iyon. Pagkuway, napangiti siya sa kanyang ama na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata nang maramdaman niyang tinapik siya nito ng marahan sa balikat at marahang hinaplos-haplos ang kanyang buhok habang nakangiti at may namumuong luha sa mga mata nito nang magsalita. Huwag kang mag-alala anak. Kahit ano man ang piliin mo sa mga option na yan ay susuporta pa rin ako sa'yo. Dahil ang importante lang sa akin ay may kasal kayo ni Caleb sa isa't isa ngayon upang hindi na kayo magkarelasyon pa sa iba. At upang ang isa't isa na lang talaga ang patutunguhan niyo pagdating ng tamang panahon. Kaya anak, ngumiti ka na. Dahil ilang minuto mula ngayon ay darating na ang paring Edmond kasama ang uniko iho nito at ang magiging mapapangasawa mo ngayong araw na si Caleb. Kaya ngumiti ka na anak. Dahil ang ganda-ganda mo pa naman lalo ngayon. At yan na nga ang nangyari.
Ilang sandali pa ay dumating na ang matalik na kaibigan ng kanyang ama at ang pangalawang asawa nito. At higit sa lahat, ang napakagwapong lalaki na mapapangasawa ni Rachel sa araw na yon. Unang kita pa lang ni Rachel kay Caleb ay lihim na humanga na agad siya rito. Dahil bukod kasi sa pagiging isang napakagwapong lalaki nito at halatang may lahi ito dahil sa klase ng katisuyan nito at kulay asul ng mga mata nito, ay palangiti rin ito at tila wala lang rito na ikakasal na silang dalawa sa isa't isa ng araw na yon. Na tila wala lang rito na ikakasal na ito sa kanya. Sa isang dalagitang saka pa lang nito nakita at nakilala. Kaya nahihiwagaan si Rachel ng kaunti kay Caleb sa mga oras na yon. Ngunit iwinaglit na lamang niya iyon sa isipan dahil nagsimula na ang kanilang kasal. Hanggang sa dumating na ang kasal nila sa part na magsusuotan na sila ng singsing sa daliri ng isa't isa. Kinabahan si Rachel bigla. Pero iyong uri ng kaba nakakaiba dahil tila na-excite at nasisiyahan sa isiping lalagyan na ng binatilyong si Caleb ang kanyang palasingsingang daliri ng kumikislap na wedding ring. Pagkuway, matiim itong nakinig sa sinabi ng huwes na nakangiti at seryosong inulit rin nito sa harapan niya. Rachel Margaret Fontabella, kailan may hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ng singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Wika ni Caleb na may masuyong ngiti sa mga labi nito, habang marahang isinuot sa palasingsingang daliri niya ang singsing na yon at marahang dinala ang kamay niya patungo sa mga labi nito. Pagkaway masuyong hinalikan ng daliri niyang yon na may suot na ngayong singsing. Kaya na may nahigit agad ni Rachel ang hininga dahil sa ginawa ni Caleb na tila ba taos puso talaga ang ginawa nitong iyon. Pagkaway napapitlag na lamang siya at iniwas ang kanyang mga mata sa makahulugan nitong mga titig sa kanya bago patikim na humarap sa west at inulit din ang mga salitang binitawan nito habang nakatitig ulit sa napakagwapong mukha ni Caleb sa mga sandaling yon. At ang sabi ni Rachel ay, Caleb J. Maxwell, kailan may hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ng singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Matapos sabihin ni Rachel ang mga katagang yon, ay hindi na makatingin ng diretso kay Caleb na seryoso niyang isinuot sa daliri nito ang wedding ring nila at tubiling ngumiti rito. Pero sinuklian agad iyon ni Caleb ng isang napakaganda at napakatamis na ngiti. Tuloy ay napaisip si Rachel, masaya ba si Caleb sa kasalang iyon nilang dalawa? Wala man lang ba ito ang nararamdaman na pagkalungkot o kahit katiting man lang? Gusto niya tuloy itanong iyon kay Caleb. Pagkatapos ng kasal na lang yon, ngunit ano't ano pa man ay ifinokus na lang muna ni Rachel ang kanyang diwa sa kanilang kasal na kung saan ay naglalagak na ng ara si Caleb sa kung saan ay hindi maintindihan ni Rachel kung para sa ano yon. Pagkuway inulit na ni Caleb ang sinabi ng judge. Rachel Margaret Fontabella, kailan may hindi kita pababayaan. Inilalaga ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging mga anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Wika ni Caleb at mas lalo pa siyang initian ng pagkatamis-tamis at kumindat sa kanya, kaya nanlaki ang mga mata at namumula ang mga pisnging sinagot agad iyon ni Rachel ng, Caleb J. Maxwell, tinatanggap ko ito at nangangako ako magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Pulang-pula na ang buong mukha na wika ni Rachel dahil sa matinding hiya na kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon, dahil sa pakindat-kindat, pahalik-halik sa daliri at sa pagiting-ngiting iyon ni Caleb. Pagkuway may sinabi ng huwes na tila agad nagpatigil sa hininga ni Rachel. At ngayon, alinsunod sa otoridad na iginawad sa akin, ngayoy aking idinideklara na kayo, Caleb J. Maxwell at Rachel Margaret Fontabella, ay mag-asawa na. Groom, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Nakangiting wika ng judge sa kanila ni Caleb. Pagkaway nagulat na lang si Rachel nang biglang hawakan ni Caleb ang kanyang mga kamay at nagsalita.
Ang kamay na lang po ng asawa kong hahalikan ko, Judge. Ramdam ko kasi na ayaw niyang halikan ko siya sa mga labi eh. At pagkasabi ni Caleb niyon, ay marahan at masuyong hinalikan na nito ang likod ng kanyang palad. Pagkuway nakangiting humarap na ito sa kanilang mga magulang habang hawak-hawak pa rin ang kanyang kamay at lumapit na sila sa mga ito sa pangunguna ni Caleb. Nagmano pa ito sa ama ni Rachel na parang walang nangyari, na parang hindi fixed marriage ang nangyaring kasalan na iyon, na para bang wala itong pinananarbikan na kinabukasan na gustong makamit at gustong marating dahil sa mga kilos nitong iyon, na tila hindi ito bothered na ikinasal na ito sa murang edad pa lamang. Kaya na may matapos ang kasalan nila Caleb at nang pumunta na sila sa malaking mansyon ng mga ito upang doon magsalo-salo sa mga masasarap na mga pagkain, espesyal raw na inihanda ng mga ito para sa kanila ni Caleb, ay lakas loob niya na itong tinanong nang mapag-isa na lang silang dalawa sa maluwag na pool area ng mga ito. Caleb, pwedeng magtanong? Agad naman itong tumingin sa kanya na may matamis na ngiti sa mga labi nito bago pilyong sumagot. Nagtanong ka na, asawa kong maganda? At dahil sa sinabi ni Caleb ay napuno ng pumumula ang buong mukha ni Rachel dahil sa samot-saring emosyon na kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon dahil sa sinabi nito. Pagkuway nagsalita na si Rachel. Ano ka ba? Seryoso ako nagtatanong tapos ganyan ang isasagot mo sa akin. Hindi makatingin kay Caleb na diretso na saway ni Rachel rito. Kaya na may napatawa ng mahina si Caleb bago nagsalita. Maganda ka naman kasi talaga eh. Hindi ako nagbibiro pero sige, ano ba yung tanong mo? Asawa ko? O wag ka nang pumalag pa. Magtanong ka na kung di ko sasagutin yung tanong mo. Mukhang mahalaga pa naman yan. Kaya pabuntong hininga na lang na nagsalita si Rachel. Gusto ko lang sanang itanong kung bakit ka rin pumayag na magpakasal tayong dalawa kahit hindi mo pa ako kilala. Sukat sa tanong ni Rachel ay bigla itong napangiti. Ngunit sa pagkakataong yun, ang ngiti ni Caleb ay hindi na umabot sa mga mata nito. Pero ramdam ni Rachel na iyon talaga ang ngiting kanina pa nito gustong ilabas. Ngunit pilit lang nitong itinatago sa likod ng mga ngiti nito kanina. Pagkaway sumagot na si Caleb ng mahina kay Rachel. Ito kasi nagpapasaya kay Dad. At kitang-kita ko sa mga mata niya na bumalik na yung totoong saya roon nang sabihin niya sa akin na gusto niya raw akong ipakasal sa babaeng anak ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Na nakita niya na ulit pagkatapos ng maraming taon. Gusto kong ipagpatuloy ang ganong saya na nakikita ko sa kanyang mga mata sa mga sandaling yon hanggang sa kasalukuyan. Ayoko na makita pa ulit ang kalungkutan roon na umpisa ko nakita matapos niyang pakasalan ng stepmom kong si Tita Venice. Nakinig lang na mabuti si Rachel kay Caleb sa mga sandali yon at nangunot agad ang kanyang noo sa huling sinabi nito. Pagkuway lakas loob na nagtanong, anong ibig mong sabihin ron? Gumiti ulit ang mas mapait pa si Caleb kay Rachel dahil sa tanong niyang yon. Pagkuway iniwas na nito ang kulay asul nitong mga mata sa kanya at tumingin sa ibang direksyon bago nakapamulsang nagsalita. Magaan ang loob ko sa'yo at hindi ko alam kung bakit. Pero dahil doon, sasabihin ko rin sa'yo kung bakit. Tila naging unti-unti nang naging malungkot si Daddy simula nung ikasal sila ni Tita Venice. Kasi lustay lang lustay si Tita ng pera. At galing pa yun sa kumpanya namin. Ngayon lang nalaman ni Daddy na mahilig pala si Tita sa kasino. Halos gabi-gabi yata ay pumupunta siya sa kasino. At may nalaman pa si Dad. Nagkarelasyon pala si Tita sa isang agent ng kasino na yon. Tanggap na rin niya ni Dad nang tumagal at nangako naman si Tita na hindi niya na yun uulitin pa. Kaya okay na sila ngayon. Yun nga lang ay nagkasagutan muna sila dahil doon. At ilang araw na tila malamig ang pakikitungo sa isa't isa. Pero ngayon okay naman na sila. But Tita Venice is nice towards me up to now. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan ang kabaitan niyang yon sa akin. Ewan ko ba pero pakiramdam ko kasi may hangganan yon. Tapos minsan parang gusto niya ako para sa pamangkin niyang babae. Sabi niya kasi bagay raw kami sa isa't isa ng babaeng yon. Sabay pakita sa cellphone niyang mukha nito. Kaya natawa lang ako sa sinabi ni Tita.
Hindi dahil sa pangit ito o ano ha? Kasi sobrang ganda ng anak niya. Pero unang tingin ko pa lang sa picture nito sa cellphone ni tita ramdam kong may ugali na itong kakaiba. Pero kay dad, ibang nararamdaman ko nung sabihin niya sa akin na may babaeng anak ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na nais niyang maikasal sa akin. Mabait raw at simpleng babae. Tapos, pinakita niya rin sa akin ang picture mo na bigay raw ng ama mo nung magkita sila. Tapos, hindi ko alam, pero magaan ang loob ko nung makita kong picture mo. Siguro ay dahil ramdam ko na totoong mabait ka, kitang-kita ko sa picture mo na simpleng babae ka nga lang talaga. Yung pamangkin kasi ni tita, 17 years old pa lang, pero sa mga larawan niya, kita kong mahilig na siyang mag-makeup. Hindi ko type ng mga ganong klaseng babae. Mas type ko pang mga katulad mo. Sukat sa huling sinabi ni Caleb ay agad namula ulit ang mga pisngi ni Rachel, lalo na't ngumisi si Caleb ng pilyo sa kanya at kinindatan siya sabay hagikik ng pilyo. Kaya hindi na napigilan ni Rachel ang prangkahin ito. Caleb, itigil mo na nga mga ganyan mo sa akin. Hindi makatingin kay Caleb na wika ni Rachel rito. Narinig naman niyang natawa si Caleb sa kanyang sinabi. Kaya namumula mga pisnging lakas loob na tiningnan niya na ang napakagwapong mukha nito na tila wala kang maipintas kahit isa man roon. Pagkuway nagsalita siya ulit. Bakit mo ako pinagtatawanan, Caleb? Anong nakakatawa sa sinabi ko? Kuya mo mga maliliit na palad na tanong niya rito habang namumula mga pisngi dahil sa labis na hiya. Kaya tumawa ulit ng mahinang sinagot agad ni Caleb ang katanungan niya rito. At ang sabi nito ay, ang cute mo kasi, halatang mahiyain ka. At hindi ako nagbibiro. Ang mga katulad mo talagang mahiyain. Maganda at simple lang magdala sa sarili ang mga tipo kong babae. At nagkataong naging asawa ko pa. Kaya salamat Lord. Salamat talaga at sa'yo ako napunta. Wika pa ni Caleb na sumeryoso na sa huling sinabi nito. Pero ayaw maniwala ni Rachel noon. Kaya ang sinagot niya rin na sinabi ni Caleb ay, napaka-natural mong magbitaw ng ganyang salita. Halatang sanay na sanay ka nang gumamit sa mga mababangong salita tulad ng mga yan At dahil dyan, gusto ko lang sanang itanong at sana hindi mo masamain. Caleb, babaero ka ba? Akala ni Rachel ay pagtatawanan ulit siya ni Caleb pero hindi nito ginawa iyon. Bagkos ay nakita niyang unti-unting nabura ang pilyong ngiti sa mga labi nito at napalitan iyon ng isang matamis at makahulugang ngiti. Pagkuway patikim na sumagot. Sa totoo lang? Oo, babaero talaga ako, Rachel. Marami na mga babaeng dumaan sa buhay ko. At ni isa sa mga yon ay wala akong sineryoso. Wala pang nagpapatiklop at nagpapayuko sa akin. Kahit isa man sa kanila. Pero mukhang meron na ngayon. At ikaw yata yon, asawa ko. Wika ni Caleb na may matamis na ngiting naglalaro sa manipis at mapupulang mga labi nito habang tinititigan siya sa mga mata. Tila may mumunting boses na bumubulong sa kanyang puso na totoo ang mga sinabi nitong yon. Nagaling sa puso nito mga binitawan nitong mga salita habang nakatingin nito ng diretso sa kanyang mga mata. Pero pilit pa rin niyang itinutulak paalis mula sa kanyang puso ang sinabi nito. Dahil sa isip ni Rachel, si Caleb na mismo ay nagsabi na babaero ito at wala itong seryoso na babae kahit na isa sa mga dumaan sa buhay nito. Inamin na mismo ni Caleb sa kanya yon. Kaya sa isip ni Rachel, bakit pa siya maniniwala sa sinabi nito? Malay ba niya na siya na naman ang trip nitong paglaruan? Kahit pa sabihin na asawa na siya nito. Kasi sa papel lang naman sila mag-asawa. At isa pa, masyado pa siyang bata para sa mga bagay na yon. Pag-aaral na nakasentro sa isipan niya. Gusto niyang magtapos ng pag-aaral upang mapasaya ang kanyang ama at ang kanyang ina na kasama na ngayon ng Panginoon. Gusto niyang maging proud dito sa kanya kahit papaano. Kaya desidido na siya na pagkatapos ng araw na yon ay magfo-focus ulit siya sa pag-aaral niya. Hindi niya dadalhin ang apelido nito. Pananatilihin niya ang kanyang maiden name. Kasi hindi naman na iyon mako-question sa paaralan niya
Gaya nga ng sinabi ng huwes kanina, ang civil status lang niya ang nagbago. Pero ang records niya sa paaralan ay pananatilihin niyang ganon. Saka na lang niya sasabihin ang totoo sa mga staff ng paaralan. Pagtatalakayan na ng mga ito ang tungkol doon. Pag hindi pa at kung hindi na, di mas ipagpapasalamat niya yon. Hindi na lamang sineryoso ni Rachel ang sinabing yon ni Caleb. Bagkus ay seryosong tininan niya lamang ito sa mga mata at may matipid na ngiti sa mga labing nagsalita. Caleb, sa totoo lang ay ikinagagalak kong makilala ka. Hindi rin ako nagsisisi na nagpakasal ako sa'yo. Pero Caleb, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ako tulad ng ibang babae na madali mong mapapaniwala sa mga mabulaklakin at mababango mong mga salita. Hindi ako tulad ng ibang mga babae na nakakasalamuha mo na napapaniwala mo agad sa mga ganyan. Pero na-appreciate ko ng lubos ang mga sinabi mong yan sa akin dahil ikaw pa lang nag-iisang lalaki na nakapagsabi sa akin noon. Kaya kahit paano ay napasaya mo ang kalooban ko. Kaya salamat Caleb. Sa sinabing yun ni Rachel ay unti-unti nang nabura ang matamis at makahulog ang ngiti sa mga labi nito. Bagkos ay napalitan na ng buong kaseryosohan ang gwapong mukha nito habang matiim na nakatitig sa kanyang mga mata ng mga sandaling yon. Parang hindi ito makapaniwala sa mga narinig na mga salita na namutawi mismo sa kanyang mga labi. Pagkuway unti-unti nang gumuhit ulit sa mga magagandang labi ni Caleb ang isang masuyong ngiti na wala ng bahid ng kapilyuhan o anuman sa mga sandaling yon. Pagkuway na pakurap-kurap na lamang si Rachel nang makita niya ang marahang pagtaas ng dalawang palad ni Caleb patungo sa mukha niya at paulit-ulit na masuyong hinaplos ang kanyang mga pisngi gamit ang likod ng mga daliri nito. Napalunok ng sunod-sunod si Rachel dahil doon. Pagkuway narinig niya na ang mahinang pagsasalita nito. Ikinagagalak ko din na makilala kita. At dahil sa mga sinabi mong yan sa akin ay mas napahanga mo akong lalo sa pagkatao mo. Kaya salamat din dahil nagpakatotoo ka sa akin. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na totoo ang lahat ng sinabi kong yan sa'yo. Wala yung bahid ng panluloko o ano. Hindi ko rin hinangad na susuklian mo agad ang nararamdaman kong yan para sa'yo. Kasi hindi ko masisisi na magduda ka sa akin. Kasi nga babaero ako noon. Pero ngayon, gaya ng sabi ko, mukhang magbabago na yata ang lahat. Pero hindi ko naman inaasahan na maniniwala ka sa sinabi ko. Ang sa akin lang, nasabi ko na sa'yo ang gusto kong sabihin. Na nasabi ko na sa'yo ang talagang nararamdaman ko unang kita ko pa lang sa'yo. Gusto kita, Rachel. At okay lang kahit ayaw mong maniwala. At kahit hindi tayo pareho ng nararamdaman. Ang importante ay nagpakatotoo ako sa'yo sa mga sandaling to. Bata ka pa, oo. 16 years old ka pa nga lang diba? Alam ko ring alanganin ka pa para sa isang tulad ko. Para totohanin natin ang kasalang to. Pero kung sakaling dumating na ang araw na naniniwala ka na nagsasabi ako ng totoo, na mararamdaman mo na totoo ang sinasabi ko sa'yo, ay sana'y sabihin mo sa akin yun. Kasi may pakiramdam ako na may balak akong hintayin ka hanggang sa maging handa ka na Kaya iyon ang gagawin ko. Kahit walang kasiguraduhan na darating ang araw na yon. Kahit pakiramdam ko wala akong pag-asa sa'yo. Pero aasa pa rin ako na darating ang panahon yan. Kaya, kita-kits na lang sa araw na yon, Rachel. At salamat ulit sa pagprangka at pagpapakatotoo mo sa akin. I appreciate it too. So again, thank you. Mahaba at seryosong wika ni Caleb na may ngiti pa sa mga labi nito. Hindi magawang magsalita o tumugon ni Rachel agad dahil pakiramdam niya ay naumid ang dila niya sa lahat ng mga narinig niya mula kay Caleb. Mula sa bibig ng lalaking naging asawa niya na magmula sa araw na yon. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang lumabas mula sa bibig nito. Kaya nanatili lang siyang nakatitig pabalik kay Caleb na ngayon ay matiim nang nakatitig sa kanyang mga mata. Pagkuway mas lalo siyang hindi agad makahuma nang makita niya ang unti-unting pagyuko ng ulo ni Caleb pababa sa kanyang mukha. Habang seryoso pa rin itong nakatitig sa kanya at pahapyaw na nagsalita.
Pumikit ka, Rachel. Hahalikan kita. Tanda ng katapatan ng mga salitang binitawan ko sa'yo ngayon. Nahihintayin kita hanggang sa maging handa ka na at hanggang sa maniniwala ka na nagsasabi ako sa'yo ng totoo at hindi kita binibiro o hindi naman kayo niloloko. Mahinang wika ni Caleb na agad na nagpasinghap kay Rachel ng mahina. Ngunit tulak ng kung anong damdamin ay napakurap-kurap ang dalagita at napahinga ng sunod-sunod na unti-unting pumikit at kinakabahang hinintay ang mga labi ni Caleb na lumapat na sa mga labi niya. Ngunit ang inaasam niyang halik na dadapo sa kanyang mga labi ng mga sandaling yon ay sa noon niya naramdamang lumapat. At nagtagal iyon ng ilang sandali. Pagkaway narinig niya ang sinabi ni Caleb, "Hihintayin ko ang tamang panahon na sa labi na kita mahahalikan. Maganda kong asawa. At gusto ko na pagdarating ng panahon na yon, ay pareho na tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Na asawa na talaga ang turing mo sa akin. At hindi isang babaero pa rin na hindi ka panipaniwala ang mga salita." Nakangiting wika ni Caleb kay Rachel na talagang nagbigay ng sobra-sobrang kasiyahan sa kanyang puso. Umuwi si Rachel sa kanilang bahay kasama ang ama na dala-dala pa rin ang kakaiba at labis-labis na kasiyahan kanyang nadarama na ngayon lang niya naramdaman sa tanang buhay niya. At kahit mali ay lihim na umaasa ang kanyang puso na naway darating talaga ang araw na tuluyan na siyang maniwala sa mga sinasabi nito at hindi niya napigilang asamin na sana'y magkikita pa ulit sila ni Caleb pagkatapos ng gabing yon. Ngunit hindi na iyon nangyari. Naaksidente ng ama nito at binawian ng buhay. Pagkatapos nun, ay dinala ito ng stepmother nito sa ibang bansa at doon na ito nagpatuloy sa pag-aaral, sabi ng ama niya. Ayon daw sa mga bali-balita mula sa mga katulong ng mga ito, nang minsang pumunta ang ama niya sa bahay ng mga ito, naging malupit na nga rin daw ang trato nito kay Caleb. Kaya binalot ng kakaibang lungkot ang puso ni Rachel dahil sa mga balitang yon. Ngunit wala siyang magawa kundi umiyak na lamang at mangulila na lang sa kabaitan at napakaamang mukha nito araw-araw. Hanggang sa unti-unti nang tinanggap ni Rachel sa kanyang isipan na wala nang balang araw para sa kanilang dalawa ni Caleb. Dahil sa tingin niya ay hindi na ito babalik pa. Hinding-hindi na. Napaiyak na lang si Rachel sa kanyang pala dahil sa isiping yon. Ngunit ngayon, matapos ang maraming taon, ay nagpakita ulit si Caleb. Nagkita ulit sila. Nagkasalubong ulit ang mga landas nilang dalawa. Kaya walang ibang naging reaksyon si Rachel ng mga sandaling yon, kundi ang lumunok na lang ng sunod-sunod habang nakakulong pa rin siya sa loob ng mga bisig ni Caleb na tila galak na galak nang makita siya ulit. Pagkuway unti-unti na lang na napangiti si Rachel. He's still the same Caleb J. Maxwell she used to know many years ago. Palatawa at palangiti pa rin ito. Palapansin at may mabait pa rin na aura. Kaya napaisip siya kung paano nasabi ng aplikante kanina na terror ito. Malayong malayo sa description ng babae ang Caleb na nakilala niya noon. At ang parehong Caleb na yumakap sa kanya ng mahigpit ngayon. Kaya naman yumakap na rin siya pabalik rito. Ngunit hindi kasing higpit ng yakap nito dahil hindi niya mapigilang maasiwa sa mga sandaling yon. Maraming taon na rin kasing hindi niya nakita si Caleb. Wala na din siyang balita rito. At ngayon ay malalaman na lang niyang nakauwi na pala ito sa Pilipinas. At higit sa lahat, ito pala ang CEO ng pinakabagong kumpanyang yon na siyang pinapangarap ng karamihan. Kaya naaasiwa tuloy siya rito. Nagbalik lang sa kasalukuyan ang isip ni Rachel nang maramdaman niyang kumalas na si Caleb mula sa mahigpit na pagkakayakap sa kanya at marahan siyang hinawakan sa magkabilang pang-itaas na mga braso niya at nakangising nagsalita. My, look how my beautiful and bashful wife have fully grown. Nahihiyang napayuko naman agad si Rachel sa sinabi ni Caleb at atubiling initian nito at nagsalita. Sumobra ka yata sa description. Fully grown lang. Wala nang iba pa. Kaya naman napangiti agad si Caleb kay Rachel at sumagot ito. And most of all, you're the same Rachel who's very humble and kind.
Napakaganda mong lalo ngayon, Rachel. Wika nito at pinakatitigan niyang ulit ang buong mukha niya. Kaya naiiling na umiwas agad siya ng tingin dito at tumikim. At nang tila napansin ni Caleb ang pagkailang niyang iyon, ay narinig niyang tumikim na rin ito at nagsalita. Oh, where's my manner? By the way, come on and have a seat, Rachel. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Nakangiting wika ni Caleb at marahang iminuwestra ang crystal glass table nito roon. Nakangiti ng matipid na tumalima naman agad siya at nagsalita na mahina. Sige, salamat. At nang tuluyan na silang makaupo pareho roon ay nakangiting nagsalita ulit si Caleb. So, kumusta na si Papa? Nang marinig yun ni Rachel ay napakurap-kurap na napatitig siya sa mukha ni Caleb at agad na nagsalita. Ha? At sa isip niya baka kasi dinadaya lang siya ng pandinig niya. Baka lang kasi hindi talaga Papa ang ginamit nitong pantawag sa kanyang ama. Baka pinaglalaroan lang ang pandinig niya sa mga sandaling yon. Ngunit nakumpirma agad ni Rachel na tama ang kanyang narinig nang magsalita ulit si Caleb. Ang sabi ko, kamusta na si Papa? Tumawa ng mahina ulit si Caleb sa tanong nito sa kanya na agad nagpapula sa mga pisngi ni Rachel. Pagkuway nahihiyang sumagot siya rito. Okay naman siya. Hindi niya masabi rito na may sakit ang kanyang ama. Dahil pakiramdam niya ay wala naman siyang karapatan na ibalita iyon kay Caleb kahit pa sabihing asawa niya ito. Dahil sa papel lang naman yon. Tinupad lang nila ang hiling ng mga magulang nila. At yun lang yon. Ganun ba? Then that's good to know. Kaya mamaya ako nang maghahatid sa'yo sa bahay niyo para makita ko na si Papa ulit. Para magkamustahan din kami. Napakurap-kurap agad si Rachel nang marinig iyon. At hindi pa man siya nakahuma agad sa pagkabigla dahil sa sinabi nito ay may sinabi agad ito na mas lalo pang nagpabigla kay Rachel. And oh, by the way Rachel, before I forget, you're hired now. Wika ni Caleb na nagpanganga agad sa kanya. So Rachel, here's a brief description of the job that you're applying. As a secretary, you will assume the duty of the clerical and administrative support in order to optimize workflow and procedures in the office. You will assist colleagues and executives like me by supporting us with planning and distributing information. And also, you will be the point of reference for all queries, requests, or issues and will be an integral part of the company's workforce. As for your responsibilities, you will answer phone calls and redirect them when necessary. Then, you manage the daily, weekly, and monthly agenda and arrange new meetings and appointments. Another thing, you will prepare and disseminate correspondence, memos, and forms. Now, also your responsibility here is to file and update contact information of employees, customers, suppliers, and external partners. And supporting, then facilitating the completion of regular reports are included in your responsibilities as well. And don't forget to include in there that developing and maintaining a filing system are also part of your job. Then also frequently check the levels of office supplies and place appropriate orders. Make travel arrangements, document expenses, and hand in reports, and above all, undertake occasional receptionist duties. Did you get all that, Rachel? Nakangiting tanong ni Caleb kay Rachel matapos nitong tuloy-tuloy na bombahan ng utak niya ng mahabang mga salita tungkol sa mga responsibilidad niya bilang sekretarya sa kumpanyang to. Kaya hindi agad nakasagot si Rachel. Hindi pa nga nagsisink in sa buong sistema niya na pupunta ito sa bahay nila ng ama mamaya at ito pang maghahatid sa kanya. Sinigundahan pa nito ng pagsabi nito na tanggap na siya sa kumpanya nito. At ito na naman ang panibagong nagpaalog ng todo sa hindi pa nakaka-recover sa matinding kabiglaan na utak niya. Kaya pakurap-kurap na tiningnan ni Rachel ang nakangiting si Caleb at nahihiyang nagsalita. Sorry pero hindi agad na-absorb ng utak ko yung sinabi mo eh. Nakakaintindi naman ako ng English kahit kaunti. Pero kasi masyado yatang mabilis ang pagkakasabi mo kaya pwede bang pakiulit?
kung pwede lang sana. Pulang-pula ang buong mukha ni Rachel nang sabihin iyan kay Caleb dahil sa patong-patong na hiya na kanyang naramdaman ng mga oras na yon. Baka kasi isipin nito na napaka-slow ng catch niya. Tapos nag-apply pa siya ng secretarial position sa kumpanyang to. Nais to rin niyang matunaw sa sobrang hiya dahil sa kanyang naisip. Sa isip pa nga ni Rachel, hindi malabong iyon na nga ang nasa isip ni Caleb sa mga sandaling yon. Lalo na tila nagulat ito sa sinabi niya. Kaya agad siyang napayuko at pinigilan ng sariling mapaiyak. Yun pa nga lang kasi hindi na agad makatch up ng utak niya. Ano pa kaya kapag actual ng pinagawa ni Caleb yun sa kanya? Kaya nanlulumo siya agad. Pero bigla na lang siyang napatingin dito nang tila gulat na nagsalita ito. Oh, I'm so sorry, wife. Wait. I'll sit there in front of you para masabi ko sa'yo ng mas malinaw, okay? Wika ni Caleb at tumayo na nga mula sa pagkakaupo nito sa swivel chair at pagkaway ilang segundo lang lumipas ay nakaupo na ito sa harap niya at nakangiting tinignan siya. Nahihiya namang nagsalita si Rachel nang tinawag siya nitong wife. Sir Caleb? Wait, what do you mean, Sir Caleb? Bakit mo ko tinatawag ng ganyan? You're my wife. I'm your husband. So bakit mo ko tinatawag na Sir Caleb? Harang ni Caleb sa gustong sabihin ni Rachel. Kaya pabuntong hiningang sumagot siya ng, Sige, naiintindihan kita, Caleb. At susundin ko ang gusto mo. Kaya sana rin ay susundin mo ang pakiusap ko. Please, wag mo akong tawaging wife o asawa ko, Caleb. Nakakahiya kasi. Baka kung ano pang isipin ng mga tao pag may makarinig sa'yo. Asawa mo lang naman ako sa papel. At gusto ko lang sana na maging fair ako sa mga empleyado mo dito, Caleb. Kaya gusto kong Sir Caleb pa din ang itawag ko sa'yo. Kasi ayokong pag-isipan nila tayo ng hindi maganda. Ayokong ma-issue, Caleb. Gusto ko lang na magkaroon ng trabaho habang nag-aaral ako at hanggang sa makagraduate na ako. Punong-puno ng kalungkutan at pagkabahala ang dibdib ni Rachel nang sabihin niya ang mga salitang yon at yumuko na. Pagkaway narinig niya ang pabuntong hininga ni Caleb sa kanyang harapan, kaya itinaas niya ulit ang tingin niya rito at nagsalita na naman ito ng malumanay habang may nakakaintindi ng ngiti sa mga labi nito roon. Okay, Rachel, I understand you. Kaya sige, ganito na lang. To be fair for the both of us, tatawagin na lang kitang ganon pag tayo lang dalawa. At tatawagin mo rin akong Caleb pag tayong dalawa lang. Kung may tao man o may mga tao sa paligid natin, saka mo lang akong tatawaging Sir Caleb. How's that for an agreement? Ngiti-ngiti na tanong ni Caleb habang umabot pa sa mga asul na mga mata nito ang napakangad na ngiti nitong iyon. Kaya napangiti na lang rin tuloy si Rachel at napailing sa sinabi nito. Pagkaway nagtanong, bakit gusto mo talaga akong tawagin ng ganyan, Caleb? At bakit ayaw mo talagang tawagin kitang Sir Caleb? Karapat dapat naman kitang tawagin ng ganon kasi boss kita dito at CEO ka pa ng kumpanya. Kaya na may mas lalong napangiti na matamis at napangiti na makahulugan si Caleb kay Rachel bago sumagot. Kasi asawa kita. Kaya natural lang na tawagin kitang ganon. At gusto kong tawagin kitang ganon. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, tatawagin kita sa mga endearment na tulad nun. At tatawagin mo rin ako sa pangalan ko. Pag tayo lang dalawang nag-uusap tulad ngayon. Masarap kaya sa tenga pakinggan pag tinatawag mo ako sa pangalan ko. Lalo na siguro pag tatawagin mo rin akong asawa ko. O di kaya husband. Lagpas langit siguro ang kasiyahan ko kapag gano'n na nga mangyari. Magpapahanda siguro ako para sa buong kumpanya pag nagkataon. Nakangiting wika pa ni Caleb na sinabayan ng boyish na tawa na ikinatawa na rin ni Rachel at saka naiiling na nagsalita. Nako, Caleb, hindi ka pa rin pala talaga nagbabago. Ikaw pa rin ang Caleb na nakilala ko noon 7 years ago. Makahulugang umiti naman si Caleb kay Rachel dahil sa kanyang sinabi bago sumagot. At ikaw pa rin ang dating Rachel na nakilala ko at pinakasalan ko noon. Mahiyain, mabait, may pagkaprangka,
At higit sa lahat, cute. Tatawa-tawang wika nito na naging dahilan upang mapatakip agad si Rachel sa kanyang muka habang naiiling na namumula pag kuwa'y nagsalita. Cute pa nga, ayoko na lang magsalita. Seryoso na patitig naman si Caleb sa kanya at nagsalita. Totoong cute ka naman talaga, Rachel. Lalo na kapag nahihiya ka. Nagbablush ka kasi. Kaya nakukyutan ako sa'yo pag ganon. At mas lalo ka nagiging cute sa paningin ko nung sinabihan kita noon ng mga babaeng kagaya mo, mga tipo kong babae. Naaalala mo pa ba yon? Sukat sa biglang tanong na yun ni Caleb ay agad makaapuhap na sasabihin si Rachel. Ngunit ang totoo ay kailanman ay hindi niya nakalimutan ng sandaling alaala nilang yon ni Caleb noon dahil nagbigay yon ng labis na kasiyahan sa kanyang puso. Kailanman ay hindi nawaglit sa isipan niya ang alaala. Lalo na ang paghalik nito sa noon niya noon. Sobrang nakakagalak sa kalooban nito. Nais tuloy niyang mapaiyak ng maalala ang sandaling nakaraan nilang dalawa ni Caleb sa mga panahong yon. Kaya na may napangiti siya ng tipid rito at tumango ng marahan bago tumugon. Oo naman, Caleb. Naaalala ko pa yon. Tandang-tanda ko pa yon. Pagkasabi ni Rachel noon ay bigla silang tumahimik na dalawa at nagkatitigan sa isa't isa habang seryosong nakatitig na ngayon sa isa't isa na tila ba may nais silang sabihin ngunit di lang nila magawa dahil nagkakailangan silang dalawa hanggang sa napatikim silang dalawa at kapwa nagkahiyaan na nga at ang tuluyan roon. Pagkuwa'y nagsalita na si Caleb habang nakabalik na ngiti nito kanina. It's good to know na naaalala mo pa pala lahat ng yon, Rachel. At ngayon na nagkita na ulit tayo pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay natin ng landas, ay gagawa ulit tayo ng panibagong alaala. And this time kasama ang isa't isa. At sisiguraduhin ko na ngayon, maraming alaala ng magagawa natin. At higit sa lahat, sisiguraduhin kong hindi na tayo maghihiwalay pa. At wala na taong makakagawa ulit nun sa atin. Kahit ano pang panlaban na gagawin niya. Seryosong wika ni Caleb na naging dahilan upang mangunot ang noon ni Rachel. Kaya na may nakakunot ang noong napatanong agad siya kay Caleb. Anong ibig mong sabihin? Ngunit hindi na nito sinagot iyon. Bagkos ay tila umiwas na nagsalita ito. Wala yon, Rachel. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante ay nagkita na tayo ulit. Ang tadhana na sigurong gumawa ng paraan para magkita tayo ulit. Kaya nagpapasalamat ako sa tadhana dahil doon. Kaya sisiguraduhin ko na lang na magmula ngayon, mahabang alaala ng mabubuo natin sa isa't isa. Hindi lang bilang boss at empleyado, kundi bilang mag-asawa. Nakangiting wika ni Caleb kay Rachel na ikinangiti rin ni Rachel at tumango-tungo ng marahan. Bilang mag-asawa, bakit tila parang kay gandang pakinggan iyon sa mga tenga ni Rachel sa pagkakataong yon? Pagkuwa'y muling nagsalita si Caleb. Okay, good. Now that I think everything is settled here between us, I would like to continue what I was about to do or say earlier. Kaya ngayon uulitin ko na ng dahan-dahan ang bawat salitang sinabi ko kanina para mas maintindihan mo talaga. Okay lang ba? Handa ka na ba? Nakangiting tumango agad si Rachel at tumugon. Oo, Caleb. Kaya na may mas tumamis pang lalo ang ngiti ni Caleb kay Rachel sabay wika. Okay then, let's start again. So, wife, as I was saying, as a secretary, assume the duty of clerical and administrative support in order to optimize workflow procedures in the office. You will assist colleagues and executives like me by supporting us with planning and distributing information. And also, you will be the point of reference for all queries, requests, or issues, and will be an integral part of the company's workforce. Wika ni Caleb sa mas mabagal na tono ng pagsasalita nito. Pagkuwa'y nakangiting nagtanong ito. Okay, wife, you got that? Kaya na may maluwag na ngiting tumango agad si Rachel at nagsalita. Oo, Caleb, salamat. Kaya sinuklian din agad ito ng mas maluwag pa ng ngiti bago nagpatuloy sa pagsasalita. Okay, that's my wife.
Wika nito at kumindot na sa kanya na ikinatawa agad ni Rachel bago nagpatuloy. Okay, so going down now to your responsibilities as a secretary, you will answer phone calls and redirect them when necessary. Then you manage the daily, weekly, and monthly agenda and arrange new meetings and appointments. Another thing, you will prepare and disseminate correspondence, memos, and forms. How about now? Did you also get that? May ngiti pa rin sa mga labing tanong ulit ni Caleb. Kaya mabilis namang sinagot iyon ni Rachel na may kaparehong ngiti rin sa mga labi nito. Oo, Caleb, naiintindihan ko na. Salamat ulit. Tila proud na mas lalong umiti ito at nagpatuloy. Okay, good. Now, wife, you should also bear in mind that your responsibility here is to file and update contact information of employees, customers, suppliers, and external partners, and supporting then facilitating the completion of regular reports are also included in your responsibilities. And don't forget to include in there that developing and maintaining a filing system are also part of your job. Then also frequently check the levels of office supplies and place appropriate orders. Make travel arrangement, document expenses, and hand in reports. And above all, undertake occasional receptionist duties. Did you finally get all of that too? Tanong ulit ni Caleb na agad tinanguan ni Rachel ng sunod-sunod habang may masaya at magpapasalamat ng ngiti sa mga labi ito na sumagot. Oo, Caleb, naiintindihan ko na lahat. Maraming salamat sa pagpapaintindi mo sa akin at sa pag-ulit mo sa iyong mga sinabi upang mas maintindihan ko pa. Hindi mo ako pinagtatawanan o minaliit dahil doon. Taos pusong wika ni Rachel kay Caleb na ikiningiti naman ito agad at hinawakan ng kamay niya bago nagsalita. Bakit ko naman gagawin yun? Asawa kita. Ginagalang kita at nire-respeto kita. At Rachel, kahit sinong tao pang na-interview ko at ganun din ang sasabihin ay ganun din ang gagawin ko. Mas magandang tumulong sa kapwa kaysa pagtawanan o maliitin ito dahil lang nagkamali ito. Wika ni Caleb na nagpapaalala agad kay Rachel sa babaeng aplikante kanina. Pagkaway, tinanong niya iyon rito. Caleb, huwag mo sanang mamasamain pero gusto ko lang sanang itanong sa'yo. Yung babaeng aplikante na nasundan ko kanina, umiiyak siya nung lumabas ng elevator. Ano palang nangyari? Maaari ko bang malaman? Mula sa tanong na iyon ni Rachel ay agad na napailing si Caleb at sumagot. That applicant was flirting with me. In-interview ko siya ng maayos, puro mga nonsense ang sinasagot niya sa akin. Sabi pa niya, she's willing to give her body to me. Basta tatanggapin ko lang daw siya sa kumpanya ko. At nakaka-insulto yon sa part ko. That's why I insulted her. And I raised my voice at her and told her to leave. Deserve niya naman siguro ang ganon. Natakot siguro siya kaya umiyak. Nang marinig ang lahat ng yon mula kay Caleb ay napatangu-tangu naman si Rachel. Ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit. Kaya nginingitian na lang niya agad ito. Ganun pala nangyari. Thanks sa pagpapaliwanag mo sa akin, Caleb. Kaya kumindot naman agad si Caleb bilang sagot sa sinabi ni Rachel bago ito sumagot. Basta para sa'yo, asawa ko. Gagawin ko ang lahat, maliwanagan ka lang. And by the way, nandito lang ako para sagutin ang mga katanungan mo about sa trabaho mo. At kung kailangan mo ng tulong, don't hesitate to reach out to me or ask me when you have something in mind that confuses you, okay? Nandito lang ako para i-guide ka lagi. Hanggang sa matuto ka na at hanggang sa kaya mo nang tumayo mag-isa sa trabaho mo rito. As my secretary, of course. I want you to learn. I want you to improve yourself. And I want to see you grow with me. Kaya huwag kang sumuko agad, ha? Sa umpisa lang yan nakaka-stress, pero pag lumao na, okay na. Naiintindihan mo ba? Maganda kong asawa? Pag-ngiting-ngiting tanong pa ni Caleb kay Rachel, na ikinatawa na naman niya ng mahina. Kasi sa isip ni Rachel, wala talagang pinagbago sa ugali ni Caleb. Mapagbiro pa rin ito. Malambing, palangiti, at nakakagaan ng loob kausap. Kaya naman napangiti na lang si Rachel bago tumugon dito. Opo, Mr. Maxwell.
Kaya nakangising sumagot agad si Caleb kay Rachel ng, "Mabutit naiintindihan mo agad, Mrs. Maxwell." Kaya namumulang mukhang naiiling na lang sa nangingiting si Rachel at nagpatuloy agad ang masayang kwentuhan nila ni Caleb roon. Nang dumating ang tanghalian ay lumabas na silang dalawa mula sa opisina nito dahil doon na raw sila manananghalian sa 5-star hotel na malapit lang roon. Masaya lang na tumatawa si Caleb habang kinakausap siya nito, samantalang siya naman ay ngumingiti lang rito at paminsan-minsan ay sumasagot rin dito ng tipid. Dumadaan kasi sila sa mga desk ng mga empleyado nito at ayaw niyang ma-issue roon. Pero lihim sa kaalaman ni Rachel ay kahit anong iwas niya ng issue ay nagtataasan pa rin ang mga kilay ng mga empleyadong babae habang lihim na nakatingin sa kanya at nanilisik ang mga mata. Lalo na ang mga mata ni Monica, ang head ng advertisement sa kumpanyang yon ni Caleb na matagal nang may gusto sa kanya. Nanlilisik ang mga mata niya na habang hindi nilulubayan ang tingin, ang katawan ni Rachel na ngayon ay papalayo na kasama ang boss Caleb nila mula sa kinaroroonan niya. Nagtatagis ang mga ngiping na ikuyom ni Monica ang mga palad. Nagagalit siya sa bagong hired na aplikante. At mas nagagalit siya rito dahil tila close na ito sa CEO ng kumpanya kahit bagong hired pa lamang ito. Naisip niyang napakaswerte nito. Pero hindi na magtatagal ang swerte nitong iyon dahil gagawa siya ng paraan upang maghiganti rito. At sisiguraduhin niyang sa paghiganti niya iyon ay talagang mapapahiya ang babaeng yon. Yung hiyang-hiya talaga upang mabayaran nito ang selos at galit na ngayon ay nilalaman ng dibdib niya. Isang uri ng galit at selos na unti-unti nang kumakain sa buong sistema niya. Kaya sisiguraduhin niyang worth of waiting ang paghiganti niya rito. Kaya sa ngayon ay maghihintay muna siya at maghahanap ng tamang tiyempo. At talagang sisiguraduhin niya na pag dumating ng araw na yon ay mapapaiyak niya si Rachel sa hiya. At siya ang paniguradong may pinakamalakas na halakhak roon. At napasabi niya sa isipan, "Humanda kang babae ka. Dahil sa oras na makahanap ako ng tamang tiyempo, hindi ka ulit makakatapak pa dito sa labis na kahihiyan na iyong matatanggap. Kaya makipagtawanan at makipagngitian ka muna ngayon kay Mr. Maxwell. Dahil matinding pag-iyak ang isusukli ko sa kalandian mo yan." Wika ni Monica sa isipan at napangisi na lamang ng malademonyo dahil sa naisip. Samantala, handang-handa na si Mitch na mag-take na ng flight papuntang Pilipinas para makapiling muli si Caleb. "Oh, Mitch, how's everything? Napaghanda ka na ba para sa flight mo bukas patungo sa Pilipinas?" Tanong ng Tita Venice ni Mitch ng gabing yon sa kabilang linya. Nasa ibang bansa ito at nagbabakasyon. Nilulustay na naman ang perang iniwan ng yumaong asawa nito na siyang ama ni Caleb. Nais tuloy magpa-roll ng ice ni Mitch dahil doon. Ngunit ganun pa man ay sumagot na lang siya sa tita niya. "Not yet, tita. Hindi pa nakahanda lahat ng mga gamit ko. I'm still packing up my other things in my luggage, kaya wag ka na munang tumawag, tita, dahil busy pa ako, okay?" Pag-irap na pagtataray pa ni Mitch sa tita niya, kaya agad naman itong napasagot ng, "Oh, I'm sorry, my dear pretty niece. Busy ka pa pala. I thought hindi na. I'll call you tomorrow na lang ulit, ha? Bye, dear." Malambing itong wika kay Mitch at pinairap naman niyang in-off ang kanyang cellphone at di na sinagot ito. Pagkumoy nagsimula ulit siyang mag-impake. Surprise visit ang kanyang gagawin bukas kay Caleb. Kaya mas na-excite tuloy si Mitch sa naisip. Ilang buwan niya na itong hindi nakikita kaya miss na miss niya na ito. Busy na kasi si Caleb doon at ilang buwan na itong nakauwi sa Pilipinas para umpisa ng pangangasiwa ng buong advertising company na itinayo nito roon. Sa Pilipinas raw nito gustong mag-open ng negosyo dahil iyon raw ang hiling ng ama ni Caleb bago na mayapa sa mundo. Nakapag dumating ng panahon na magtatayo na ito ng sarili nitong negosyo, ay sa Pilipinas na nito ipapatayo iyon. Ang kumpanyang naiwan kasi ng ama nito noon ay bumagsak na dahil sa kapabayaan ng tita niyang lulong sa sugal mula noon hanggang sa kasalukuyan. Mabuti na lang at nakayang magtaguyod ng sariling negosyo ni Caleb gamit ang person nito at ang perang ibinilin raw ng ama nito rito. Ginamit nito iyon sa wasto. At ngayon ay isa ng negosyante ito na CEO na rin ng sariling advertising company nito.
At dahil miss niya na ito ay bibisitahin niya na ito roon. Alam naman na ni Mitch kung nasaan ang kumpanya at opisina nitong yon. Kaya doon na siya didiretso pagdating niya ng Pilipinas bukas. Napangiti na lamang si Mitch sa naisip, sabay maating flinip ang kanyang wavy at kulay ash brown na buhok at saka excited na nagpatuloy na sa pag-iempake. Sa kabilang banda ay masayang nagyakapan agad ng gabing yon sina Caleb at ang ama ni Rachel nang sa wakas ay nagkita na ulit ang mga ito pagkatapos ng maraming taon. Nagkamustahan pa ang mga ito. Napangiti si Rachel sa nakita. Masayang masaya siya dahil sa nakitang tunay na kasiyahan ng mga ito. Nag-iyakan pa. Pero hindi naman yung grabing iyak ha, yung panlalaking iyak lang. Marahil dahil sobrang masaya talaga ito sa muling pagkikita ng mga ito. At ang kasiyahang yon na nadarama ni Rachel ay dala niya hanggang sa kanyang pagtulog ng gabing yon sa kanyang higaan. Pagkuway di niya maiwasang isipin ang napakagwapong mukha ni Caleb. Ang matamis at pilyong ngiti nito, ang magandang tunog ng tawa at halakak nito, at ang mga salitang binitawan nito kanina sa opisina nila. Kaya hindi rin sinasadyang maalala ni Rachel ang naudlot ng ngiting palitan nila ni Caleb ng mga salita kanina. Bakit gusto mo talaga akong tawagin ng ganyan, Caleb? At bakit ayaw mo talagang tawagin kitang Sir Caleb? Karapat dapat naman kasi kitang tawagin ng ganon kasi boss kita dito at CEO ka pa ng kumpanya. Kaya na may mas lalong napangiti ng matamis at napangiti ng makahulugan si Caleb kay Rachel bago sumagot. Kasi asawa kita. Kaya natural lang na tawagin kitang ganon. At gusto kong tawagin kitang ganon. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, tatawagin kita sa mga endearment na tulad nun. At tatawagin mo rin ako sa pangalan ko pag tayong dalawang nag-uusap. Tulad ngayon. Masarap kaya sa tenga pakinggan pag tinawag mo ako sa pangalan ko. Lalo na siguro pag tawagin mo rin akong asawa ko. O hindi kaya my husband. Lagpas langit siguro ang kasiyahan ko pag ganun nga ang mangyari. Magpapahanda siguro ako para sa buong kumpanya pag nagkataon. Nang maalala yon, ay hindi napigilan ni Rachel na mapangiti at mayakap ang kanyang malaking unan roon. Sa paglipas kasi ng panahon, ay napansin ni Rachel na mas naging simpatiko si Caleb, mas naging pilyo, mas naging palabiro, at mas naging palangiti, panglalo. Tuloy mas lalo yung dumagdag sa kagwapuhang taglay nito na kahit isang mintis siguro ay wala kang makikita. Kaya ayaw mang aminin ni Rachel ay para bang bumalik ulit sa kanyang buong sistema ang kakaibang pakiramdam na iyon na lumukob ulit sa kanyang puso na 8 years ago pa niya huling naramdaman. At ang araw na naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam na yon ay noong may sinabi si Caleb sa kanya noon na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makuhang kalimutan. Pagkuway, napangiti ng pagkatamis-tamis si Rachel habang nakatingin sa kisame ng kanyang kwarto at pinabalik mula sa isipan ang alaala niya kay Caleb at ang eksaktong mga linya nito noon na hanggang ngayon ay nanatiling nakaukit pa rin sa kanyang isipan. Ikinagagalak ko din na makilala kita, Rachel. At dahil sa mga sinabi mong yun sa akin ay mas napahanga mo akong lalo sa pagkatao mo. Kaya salamat din dahil nagpakatotoo ka sa akin. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na totoo ang lahat ng sinabi kong yun sa'yo. Wala yung bahid na panluloko o ano. Hindi ko rin hinahangad na suklian mo agad ang nararamdaman kong yun para sa'yo. Kasi hindi ko masisisi na magduda ka sa akin. Kasi babaero ako noon. Pero ngayon, gaya ng sabi ko, parang magbabago na yata ang lahat. Pero hindi ko naman inaasahan na maniniwala ka sa akin sa sinabi ko. Ang sa akin lang, nasabi ko na sa'yo ang gusto kong sabihin. Na nasabi ko na sa'yo ang talagang nararamdaman ko unang kita ko pa lang sa'yo. Gusto kita, Rachel. At okay lang kung kahit ayaw mong maniwala at kahit hindi tayo pareho ng nararamdaman. Ang importante ay nagpapakatotoo ako sa'yo sa mga sandaling to. Bata ka pa. Oo, 16 years old ka pa nga lang diba? Alam ko ring alanganin ka pa para sa isang tulad ko. Pero totohanin natin ang kasal na ito.
Pero kung sakaling dumating na ang araw na maniwala ka na nagsasabi ako ng totoo, na mararamdaman mo na totoo ang sinasabi ko, ay sana'y sabihin mo sa akin yon. Kasi may pakiramdam ako na may balak akong hintayin ka hanggang sa maging handa ka na. Kaya yun ang gagawin ko. Kahit walang kasiguraduhan na darating ang araw na yon. Kahit pakiramdam ko wala akong pag-asa sa'yo. Pero aasa pa rin ako na darating ang panahong yon. Kaya kita-kits na lang sa araw na yon, Rachel. At salamat ulit sa pagprangka at pagpapakatotoo mo sa akin. I appreciate it too. So again, thank you. Nang maalala iyon ni Rachel, ay parang ewan na napatakip siya ng unan sa kanyang muka at napangitiro ng maluwag dahil sa sobrang kasiyahan sa puso niya na hindi niya mabigyan ng kasagutan kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon niya sa sinabi nito. Pagkuway mas lalo siyang napangiti ng maluwag roon nang muling mag-echo sa kanyang balintataw ang nakakahipnotismong tinig ni Caleb noon at ang mas nakakahipnotismo ring paraan ng pagngiti nito sa kanya noon. Pagkuway napapikit siya nang umalingaw-ngaw na ang boses ni Caleb sa kanyang isipan. Pumikit ka, Rachel. Hahalikan kita. Tanda ng katapatan ng mga salitang binitawan ko sa'yo ngayon. Nahihintayin kita hanggang sa maging handa ka na at hanggang sa maniniwala ka na nagsasabi ako sa'yo ng totoo at hindi kita binibiro o kaya'y niluloko. Hihintayin ko ang tamang panahon na sa labi na kita mahahalikan. Maganda kong asawa. At gusto ko na pagdarating ng panahon na yon, ay pareho na tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Na asawa na talagang turing mo sa akin. At hindi isang babaero pa rin na hindi ka panipaniwala ang mga salita. Nang maalala ni Rachel ang huling mga binitawan nitong mga salita, ay napakurap-kurap siya at nahagod ng marahan ang babaw ng dibdib niya. Dahil pakiramdam niya ay hindi niya yata siya makahinga dahil doon. At naisip bigla ni Rachel kung naaalala pa ba ni Caleb ang mga sinabi nitong yon sa kanya noon. Pagkaway bigla siyang natigilan ng maalala niyang sinabi ni Caleb sa kanya kanina. At mas lalo ka naging cute sa paningin ko nang sinabihan kita noon na ang mga babaeng kagaya mo ang mga tipo kong babae. Naaalala mo pa ba yon? Napakurap-kurap agad si Rachel nang maalala iyon. Kaya tila may pag-asang bumalot sa kanyang puso at isipan nang maisip niyang bakang pagkikita nilang muli na yon ay ang mismong balang araw na sinasabi sa kanya ni Caleb noon. Kaya hindi na napigilan ni Rachel na muling mapangiti ng pagkatamis-tamis sa naisip. At ayaw man niyang aminin pero ngayon ay umaasa na siyang iyon ang pagkakataong yon. At ewan kung bakit niya naisip ang bagay na yon. Ngunit parang ayaw niyang magkalayo ulit ang landas nilang dalawa ni Caleb. Ewan niya kung bakit saan galing ang nararamdaman niyang yon pero yun ang totoo. Ayaw niya nang lumayo pa ulit si Caleb sa kanya. At sana hindi na yan mangyari pa ulit. Dahil ramdam ni Rachel na noon pa tila may espasyo si Caleb sa puso niya. Ngunit ayaw niya lang pansinin ang nagsusumigaw na damdaming yon. Dahil takot siyang masaktan ito. Dahil babaero ito. At isa pa, bata pa siya noon. Pero ngayon nasa tamang edad na siya ay pakiramdam niya ay hindi niya na kaya magkalayo pa ulit sila. At sana'y magkatotoo na ang sinabi nito na gagawa ulit sila ng mga bagong alaala sa muling pagkikita nilang yon. Dahil sa pagkakataong yon, ay handa na si Rachel na bumuo ng bagong alaala kasama ito. Handang-handa na siya. Kaya hiling niya lang sana ay hindi na talaga sila ulit magkalayo pang muli ni Caleb habang buhay. Pero ang hiling niyang yon ay tila hindi naman bibigyan ng tadhanang mangyari. Dahil hindi alam ni Rachel na kinabukasan ay magbabago na naman ulit ang mangyayari sa paligid nila ng asawa. Caleb Jays! Maarte ngunit punong-puno ng galak na tili ni Mitch nang makapasok na ito sa loob ng ospital ni Caleb ng umagang yon. Pagkaway, binigyan agad siya nito ng mahigpit na yakap at pinugpog ng mumunting halik ang kanyang muka. Kaya hindi agad makahuma si Caleb sa labis na kabiglaan. Noon naman biglang bumukas ang pinto ng elevator sa kanyang opisina at iniluwan niyon si Rachel na nalalaki ang mga matang nakatingin sa kanilang dalawa ni Mitch, lalo na sa posisyon nilang dalawa roon habang yakap-yakap siya nito at nakadikit pa ang mga labi nito sa kanyang pisngi.
Kaya mabilis na itinulak ni Caleb ng marahan si Mitch nang makitang mabilis na pumasok muli si Rachel sa loob ng elevator at bago iyon sumara ay nakita niyang nagpahid ito ng luha sa mga mata nito. Kaya kinakabahang sinundan niya agad si Rachel dahil halatang iba na ang iniisip nito sa kanilang dalawa ni Mitch. Ang totoo naman ay magkaibigan lang sila at close lang talaga sila sa isa't isa kahit anong ship ang gawin ng Tita Venice niya sa kanila. Caleb, wait. Who is she? Pahabol na tanong ni Mitch kay Caleb, kaya pabuntong hiningang nilingon niya ito at sumagot. She's my wife, Mitch. Siya yung sinasabi ko sa'yo noon na pinakasalan ko na hindi matanggap ni Tita. Kaya nang mamatay si Dada, inalayo niya agad ako mula sa asawa kong si Rachel para tayong magkatuluyan. But thank God it turned out differently. Pero ngayon magkakaproblema na yata ako. Kasi halatang iba nang iniisip niya sa atin dahil sa nakita niya. So excuse me, Mitch, magpapaliwanag muna ako sa kanya. Malungkot at kinakabahang wika ni Caleb at ipinagpatuloy na ang mabilis na paghakbang papunta sa elevator. At bago pa iyon tuluyang sumara ay narinig niya na ang paghabol sa sinabi ni Mitch roon. Oh my God, I'm so sorry, Caleb. But please tell her na ako nang magpapaliwanag sa kanya kung anong nangyari at kung anong totoo, okay? Kaya isa pang tangulang isinagot ni Caleb kay Mitch bago tuluyang sumara ang pinto ng elevator. Pagkaway inihanda na ni Caleb ang sarili para magpaliwanag sa kanyang asawang si Rachel na noon pa man ay may puwang nasa puso niya. At ngayon ay napagtanto niyang may ibig sabihin palang puwang na yon. Mahal na pala niya si Rachel noon pa man. At ang kakaibang nararamdaman niya para rito noon ay hindi lang pala simpleng pagkagusto. Pagmamahal na pala. Nahulog siya sa magandang personalidad nito na siyang pinakagusto niyang ugali sa mga babaeng pinangarap niyang maging asawa. Kaya ngayong nagkita ulit sila ay hindi niya na ito muling pakakawalan pa. Doon inilabas ni Rachel sa public comfort room ng kumpanya ang lahat ng sama ng loob niya. Iniyak niya roon lahat. Humagulhol siya roon. Hindi niya lubos akalain na iyon ang makikita niya pagpasok niya sa opisina ni Caleb sa umagang yon. Kitang-kita niya kung paano dumikit ang mga labi ng babaeng yon sa pisngi ni Caleb at kung paano ito yumapos sa batok ng kanyang asawa. Parang piniga ng milyong beses ang puso ni Rachel nang masaksihan niyon. Lalo na noong tila nananadyang paulit-ulit yung nagfa-flashback sa isipan niya sa mga sandaling yon. Ang posisyon na iyon ni Caleb kasama ang babaeng yon kanina. Pagkuway na pakislot siya nang biglang may marahang pumatong sa balikat niya ng mga sandaling yon. Buong akala niya ay si Caleb ang may-ari niyon. Pero pagtingin niya sa salamin ay nakita niyang isang magandang babae pala ang may-ari ng palad na yon. Kaya napasingot si Rachel at agad na pinahira ng kanyang mga masasaganang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nahihiya siya rito. Ngumiti naman agad ang magandang babae sa kanya at nagsalita. Hi, ako nga pala si Monica, ang head ng advertising company na to na pagmamay-ari ni Mr. Caleb J. Maxwell. Ikinagagalak kong makilala ka. Ikaw ang bagong na-hire na aplikante kahapon na Rachel Fentabella ang pangalan, diba? Congratulations! Nakangiting wika nito at nakipag-shake hands sa kanya. At ubiling tinanggap naman ni Rachel ang palad nito at nakipag-shake hands rito. Pagkuway bigla itong nagtanong na maibaba na nila ang kanilang mga kamay. I'm sorry to ask you this, but bakit ka nga pala umiiyak? Anong problema? Kanina pa ako nakikinig sa isa sa mga cubicles dito kaya nilapitan na kita dahil baka makapagbigay ako ng comforting words sa'yo. So care to share kung anong problema? Usisa ng babae sa kanya na Monica ang pangalan. Kaya humapdi ulit ang bawat sulok ng mga mata ni Rachel pagkarinig niya sa sinabi nito. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi siya sumagot. Bagkus ay umiiyak lang siya roon nang umiiyak. Naramdaman naman niyang marahan siyang niyakap ni Monica kaya mas lalong bumuhos sa mga nasasaktang luha ni Rachel. Pagkuway narinig niyang nagsalita ito. Sige lang, iiyak mo lang sa akin yan lahat. Kung hindi mo pa kayang sabihin o kung hindi mo talaga kayang sabihin sa akin yon, ay iiyak mo na lang lahat ng yan sa balikat ko. Wika pa nito. At kahit hindi ramdam ni Rachel na sincero ito sa sinasabi nitong yon, ay binaliwala na lang niya iyon.
Ang importante sa kanya sa mga sandaling yon ay may malalabasan siya ng kanyang problema at hinanakit na dinulot ni Caleb sa kalooban niya. Kaya iyak lang siya ng iyak roon, hanggang sa wala na yata siyang mailuluha sa mga oras na iyon. Kumalma na siya at pakiramdam niya ay kaya niya na ulit humarap kay Caleb na parang wala lang nangyari. Magkukunwari siyang hindi siya nasaktan sa nakita at okay lang yan sa kanya. Kaya huminga na si Rachel ng malalim at nagsalita. Salamat, Monica. Sa'yo ko patuloy na ilabas ang sama ng loob ko. Pero hindi ko pa masasabi sa'yo ngayon kung ano nga bang dahilan ng pag-iyak ko. Pero sasabihin ko rin yun sa'yo sa tamang panahon. Nagkibit-balikat naman agad si Monica at agad na tumugon. Okay lang, basta ba magmula ngayon kaibigan na tayo, ha? Okay lang ba? Kaswal na wika ni Monica kay Rachel at nginitian siya nito. Kaya ngumiti rin siya pabalik rito at tumango ng marahan. Umalis na si Monica roon. Kaya agad siyang naglagay ng concealer sa kanyang mga mata para kahit na papaano hindi mapansin ang pagmumugto roon. Matagal nang naroon ang concealer na yon sa kanyang shoulder bag dahil bigay iyon ng classmate niya dati pa. Kaya ngayon ay magagamit niya na iyon sa wakas. Nang matapos siya sa paglalagay at nang maitago ng pagmumugto ng kanyang mga mata roon, ay bigla namang bumukas ang pinto ng CR at iniluwan niyo ng pawisang si Caleb na tila agad na bunutan ng tinik nang makita siya. Pagkuway lumapit ito sa kanya agad at masuyong nagtanong. Tininan ko mga CCTV sa itaas kung nasan ka nagpunta at nakita kong pumasok ka dito kaya nagmamadali na akong pumunta rito agad. Good thing na abutan kita. Kaya, Rachel, gusto ko lang sanang itanong, okay ka lang ba? Tila nag-aalala na kinakabahang tanong ni Caleb sa kanya. Pero hindi tulad ng dati na agad siyang nahihiya at naiilang pag gano'n nito sa kanya. Ngayon kasi ay malamig na lang siyang tumingin dito at sumagot. Okay lang ako. Napabuntong hininga naman si Caleb sa kanyang sagot na tila ba hindi ito naniniwala sa kanya. Pagkuway nagsalita ito. Rachel, yung tungkol kanina, magpapaliwanag ako. Ngunit agad na umiling si Rachel kay Caleb at sumagot. Hindi na kailangan. Huwag ka nang magpaliwanag pa, Caleb. Dahil wala naman akong pakialam doon. Ang gusto ko lang ay magtrabaho dito sa kumpanya mo upang magkapera. Muli namang napabuntong hininga si Caleb bago tumugon sa sinabi ni Rachel. Sinabi ko naman na sa'yo, diba? Kung si Papa ang dahilan, tutulungan kita. Ako nang bahala kay Papa. Hindi mo na kailangang stress pa masyado ang sarili mo dito sa kumpanya. Just enjoy yourself here. I'll take care of everything. Muli rin ay umiling si Rachel bago nagsalita. Huwag kang magpatawa ng ganyan, Caleb. Kaya kong sarili ko. Ang perang isasweldo mo sa akin dito ay pagtatrabahuan ko. Ayokong umasa sa'yo dahil una sa lahat, mag-asawa lang tayo sa papel. Arranged marriage lang tong sa atin, Caleb. Kaya sana'y maalala mo na din ang katotohanan yan. Kaya tayo nasa opisina mo. Magtrabaho na tayo. Wika ni Rachel at nilagpasan na si Caleb roon at may luha na sa mga matang na una nang lumabas sa comfort room na yan. Lumipas ang mga araw, naging malamig na ang pakikitungo ni Rachel kay Caleb. Ang babaeng yon ay hindi na nagpakita pa sa kanila ulit. Hindi na rin niya ito binigyan ng pagkakataon pang magpaliwanag. Sinabi niya na agad sa babae na okay lang sa kanyang nakita at walang rason para magalit siya roon. Sadyang nagulat lang talaga siya kaya napaalis siya kaagad pagkakita niya. Alibay pa ni Rachel kaya hindi na rin ito nagsalita pa. Mukhang maldita ito. Pero yung tipo ng kamalditahan na marunong tumanggap ng pagkakamali. Kaya mula noon ay hindi niya na ito nakita pang ulit roon. Naging magkaibigan na rin sila ni Monica. Ito nang laging kasama niya mag-lunch tuwing tanghalian at mag-snack sa hapon. Pangunguli lang nakikita niya lagi sa mga mata ni Caleb sa tuwing magkatagpo ang mga mata nilang dalawa. Pero matigas pa rin ang kalooban ni Rachel. Hindi pa rin siya padadala sa mga ganoong akto ni Caleb. At ramdam naman niyang hinahayaan lang siya muna nito. Kaya ipinagpatuloy na lang niya ang ganoong pakikitungo niya ngayon dito. Kaya mas lalo pa silang naging magkaibigan ni Monica. Hanggang sa isang araw ay may sinabi ito sa kanya. Rachel,
Magsushoot kami today ng isang advertisement at gusto ko na ikaw ang ilagay ko sa possession sample. Pwede ba yon? Napakurap-kurap naman kaagad si Rachel nang marinig ang sinabi ni Monica. Pagkuway at ubiling nagsalita. Hindi ba nakakahiya yon? Makikita ko sa TV niyan, hindi ba? Ngumiti naman agad si Monica kay Rachel at hinawakan ng kanyang palad bago nagsalita. Hindi naman ganun yun eh. At saka Rachel, sige na, pumayag ka na. Kahit para sa akin lang. Para sa pagkakaibigan natin. Sa tingin ko kasi, ikaw ang perfect na ilagay sa possession sample na yun eh. Bagay ka doon. Sige na please. For me? Pakiusap pa ni Monica at pinagsaliko pa mga palad, kaya napabuntong hininga na lang si Rachel bago tumangot sumagot. Sige, papayag ako. Sukat sa sagot ni Rachel ay bigla siyang niyakap ni Monica at agad na nagsalita. Thank you Rachel, the best ka talaga. Promise, hindi mo to pagsisisihan. Mag-e-enjoy ka dito. Kaya tara na sa area na pagsushootingan namin ng ad na yon. Ano, let's go na? Nakangiti ng maluwag na untag sa kanya ni Monica. Kaya napabuntong hininga ulit si Rachel at nagsalita na mahina. Okay, tayo na. Ilang minuto pa ay dumating na sila sa area na pagsushootingan raw ng mga ito. At pagpasok pa lang ni Rachel roon ay agad siyang kinabahan at lihim na napalunok ng sunod-sunod nang mapansing tila kakaibang mga tingin na ipinupukol ng mga tao roon sa kanya. May iba pang pa head to foot siya tinitignan. May ilan ring nagbubulungan roon at nagtatawanan ng mahina habang nakatingin sa kanya. Yung iba nga umira pa sa kanya. Ngunit pilit na hindi na lang yan binigyang pansin ni Rachel para makapag-focus siya sa ipapagawa ni Monica sa kanya roon. At nang makita niya na si Monica na sumenya sa kanya na lumapit siya sa kinaroroonan nito, habang may mga kausap ito na tila mga staff roon, at nang makalapit na si Rachel kay Monica ay napansin niya na tila makahulugan na itong umingiti sa mga tao roon. Kinabahan si Rachel na makita ayon, pero naisip niya na baka namamalikmata lang siya. Kasi imposible naman na magagawan siya ni Monica ng mga bagay na nakakasakit sa kanya roon, magkaibigan naman sila. Kaya hinamig na lang ni Rachel ang sarili at nakinig sa panimulang sinabi ni Monica sa kanya. Okay Rachel, ganito ang gawin mo. Humiga ka sa floor, then bubuhusan kita ng milk at fertilized na dumi ng cow and then sumigaw ka ng moo. Nakita niyang impit na nagtawanan ng mga tao roon sa shooting na yon. Yung iba nga ay nagpipigil pa ng tawa habang nakatingin sa kanya. Kaya napakurap-kurap siya at atubiling na patingin kay Monica at saka nagsalita. Pero Monica, sige na please, ngayon lang naman ako nanghingi ng favor sa'yo eh. Tapos hindi mo pa ako pagbibigyan, magtatampo na ako sa'yo niyan. Wika ni Monica at ngumuso na animoy nagtatampo na talaga. Kaya pabuntong hiningang tumango na lang siya at marahang humiga sa malamig na sahig roon. Pagkuway walang sali-salitang ibinuhos na nga ni Monica ang isang pitsil na gatas at fertilized straw na dumi ng baka na pagkabaho-baho pa sa pang-amoy ni Rachel. Kaya sinunod niya na ang agad na sinabi nito at sumigaw niyang moo! At doon ay kitang-kita ni Rachel kung paanong bumunghalit ng tawa si Monica at humalakhak roon na tila ito ng pinakademonitang tao sa buong mundo. Kaya agad na humapdi ang sulok ng mga mata ni Rachel sa nakita. Lalong-lalo na nang makita niyang naghahalakhakan na rin sa pagtawa ang mga tao roon. Kaya tumutulo ang mga luhang. Dahan-dahan na lang siyang tumayo mula sa pagkakahiga at kahit naramdam niya ang lamig at lagkit ng kanyang katawan dahil sa isang pitsil na gatas na malupit na ibinuhos ni Monica sa kanya, ay hindi niya naalintana ito. Dahil ang mas nararamdaman niya sa mga sandaling yon ay nahihiya siya. Hiyang-hiya siya. Kaya napahikbi na lang siya roon at napahagulhol habang umi-echo sa pandinig niya ang malupit na halakhakan ng mga ito. Pagkuway narinig niya nagsalita si Monica. Utu-uto, malandi ka na nga, utu-utu ka pa. Ang dali mo namang maloko. At saka tingin mo talaga gusto kitang maging kaibigan? Hiyo, no way. Ikaw na utu-uto at malandi? No thanks. Humagulhol na naman na sumagot si Rachel kay Monica. Wala akong nilalandi, Monica. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan. Pagulgol ang wika ni Rachel dito.
Kaya agad namang bumangis ang tingin si Monica sa kanya at saka binulyawan siya. Tumahimik ka! Anong walang nilalande, ha? Sinungaling. Kitang-kita naming lahat na nilalandi mo si Sir Maxwell. Matapos nilandi mo siya kaya ikaw agad ang tinanggap niya. Kitang-kita pa namin na sumakay ka sa kotse niya na hinatid ka. Buisit ka, malandi. Bulyaw ni Monica at sinampal siya ng ubod lakas na mas lalong nagpaiyak sa kanya. At nang akmang sasabunutan na siya nito, ay noon naman biglang bumukas ang malakas ang pinto na parang tinadyakan ng kung sino at iniluwa mula roon ang galit na si Caleb. Kaya mas lalong napagulgol sa iyak si Rachel sa kanyang palad at ilang sandali pa ay naramdaman na lang niyang may malaki at mainit na bisig na yumakap sa kanya ng mga sandaling yon. At tinakpan ng suot nitong black coat ang basa at manlalagkit na katawan niya bago sumigaw roon ng ubod ng lakas na mas lalong nagpatahimik sa lahat ng nandoon. All of you in this fucking department, and most especially you, Monica. All of you in this fucking department, and most especially you, Monica. All of you. You are all fired. You all just humiliated my wife. Galit na sigaw ni Caleb na naging dahilan upang magmistulang sementeryo sa sobrang tahimik ang lugar na yon. Lahat ay napasinghap. Lahat ay napanganga. At higit sa lahat ay napahiya sa ginawa ng mga ito kay Rachel. Pagkaway naramdaman na lang niyang marahang binuhat na siya ni Caleb at umalis na sa lugar na yon. Sa loob ng opisina ni Caleb ay humagulgol si Rachel habang magkayakap silang dalawa ng mahigpit. Nagsisisi na siya sa pangdededma niya rito at nagigilty na rin kasi nagkamali pala siya ng taong pinansin at kinaibigan roon. At sa huli ay si Caleb pa rin palang kakampi sa kanya at magiging karamay niya. Sorry, Caleb. Humihikbing wika ni Rachel na agad namang sinagot ni Caleb ng isang masuyong halik sa kanyang noo bago malumanay na nagsalita. Shh, wala kang kasalanan. Ako tong hindi agad nakasaklolo sa'yo. Kung hindi pa kita hinanap sa CCTV kung saan ka nagpunta hindi ko makita na naroroon ka pala sa room na yon kasama ng mga walang pusong yon. Kaya mabuti na lang at nailigtas kita. Pero wag mong isipin yun ngayon dahil okay ka na. Hindi mo na sila makikita pa dito sa kumpanya natin. Simula sa mga oras na to. Kaya kumalma ka na, ha? Ayoko nakikitang umiiyak o inaapi ang magandang asawa ko. Wika ni Caleb na may masuyong ngiti sa mga labi nito at masuyo ring hinaplos-haplos ang kanyang pisngi sa pamamagitan ng likod sa hintuturong daliri nito. Kaya napalunok agad si Rachel at saka lakas loob na nagsalita. Asawa raw pero nagpapahalik sa ibang babae at nagpapayakap pa. Pairap na wika ni Rachel kay Caleb na agad namang ikinangiti nito at nagsalita. Rachel, asawa kong maganda. Kaibigan ko lang si Mitch. Siya yung sinasabi ko sa'yo dati na pamangkin ng stepmom ko. Nasabi niya ay bagay raw kami. And it turned out na naging close friend lang kami nang doon na kaming tatlo tumira sa bahay ni Dad sa Australia. Rachel, sorry nga pala. Dahil nagkalayo tayo ng landas noon. Tinakot kasi ako ni tita na pag hindi ako pumayag na maghiwalay tayo ng landas noon. Tinakot kasi ako ni tita na pag hindi ako pumayag na maghiwalay tayo ng landas at hindi ako sumama na mag-aral sa ibang bansa upang lumayo sa'yo, ay may gagawin siyang hindi maganda sa inyo ni Papa. Kasi ayaw niya pala talaga sa'yo. Kasi mata pobre siya. At hanggang ngayon nga, gusto niya pa rin na kami na lang dalawa ni Mitch ang mag-asawa at makikipag-divorce na raw ako sa'yo pag mahanap raw kita dito sa Pilipinas. Pero syempre hindi kami pumayag ni Mitch. Lalong-lalo na ako kasi hanggang ngayon, sa'yo pa rin ang puso ko. Nasakop mo na ito noon pa man ng buong buo, Rachel. Dahil noon pa lang, mahal na kita. At hanggang ngayon ay ganun pa rin ang nararamdaman ko sa'yo. At naaalala mo ba yung sinabi ko sa'yo noon? Nahihintayin kita. Ito na ang araw na pinakahihintay ko, Rachel. Dumating na ang araw na yon. Nagkita tayo muli. Kaya hindi na ulit kita pakakawalan pa. Dahil ayoko na magkahiwalay pa tayong dalawa. Mahal na mahal kita, Rachel. Nang sobra-sobra. Noon pa man.
Nang marinig ni Rachel ang lahat ng sinabi niya ni Caleb, ay agad nagunahan sa pagtulo ng mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit alam niyang hindi iyon dahil sa kalungkutan o ano, kundi dahil yan sa labis-labis na kasiyahan na kanyang nararamdaman sa mga sandaling yon. Masayang masaya si Rachel sa lahat ng narinig niya mula sa mga labi ni Caleb dahil ramdam na ramdam niya at kitang-kita niya sa asul ng mga mata nito na nagsasabi ito ng totoo. Ramdam niyang sinseridad nito sa lahat ng mga salitang binitawan nito. Kaya na may ngiti sa mga labing si Rachel naman ang humahaplos ng marahan sa pisngi nito, sabay mahinang nagsalita. Mahal na mahal din kita, Caleb. Mahal na mahal din kita. Noon pa, nang sobra-sobra. Noon ay hindi ko pa mabigyan ng pangalan ng kakaibang nararamdaman ko para sa'yo. Kahit pa sabihin isang beses lang tayong nagkita at nagkakilala nun. Iba ka kasi sa mga lalaking nakasalamuha ko. Lalong-lalo na sa school ko nun. Kaya nabihag mo agad ang damdamin ko nun. At pasensya ka na pala. Dahil akala ko babae mo siya. Kaibigan mo lang pala. Pero alam mo, hindi ako galit sa ginawa ng stepmom mo na nilayo niya tayo sa isa't isa noon. Kasi tingnan mo kung anong narating mo ngayon sa buhay. Ang layo na ng narating mo kasi na-challenge ka ng stepmom mo. Kaya proud na proud ako sa'yo dahil dyan. Asawa ko. Nakangiting wika ni Rachel na ikinangiti ni Caleb ng pagkatamis-tamis at naging dahilan upang tumulo ang mga luha mula sa mga mata nito. Pagkuway mahigpit na nagyakapan sila at masuyong bumulong si Caleb sa kanya. Hindi na kita pakakawalan pa. Mahal kong asawa. Mahal na mahal kita. Halos papyaw pa na wika ni Caleb kay Rachel. Kaya agad namang buong pusong tumugon si Rachel kay Caleb. Mahal na mahal din kita. Mahal kong asawa. At kagaya mo, hindi na rin kita pakakawalan pa. At yun lang ang hinintay na salita ni Caleb mula kay Rachel bago ito dahan-dahang yumuko at sa wakas ay inangkinang mga labi niya. Nagtapos ng pag-aaral niya si Rachel sa tulong ni Caleb at nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa kumpanya nila Caleb. Karamay nilang isa't isa sa pagtaguyod roon. Gumaling na rin ang kanyang ama dahil ipinagamot ito ni Caleb. Naging okay na rin sila Rachel at ang stepmom ni Caleb dahil nagkausap na sila at nanghingi na ito ng tawad sa kanya. Inayos na rin ito ang buhay nito at hindi na nagsugal pa sa tulong ng mga payo ni Rachel at Caleb. Naging magalang na rin si Mitch sa tiyahin nito at bumait na. Pagkalipas ng ilang taon, ay nagkaanak na rin sina Caleb at Rachel at piniyayaan sila ng isang malusog na anak na lalaki na manang-manang mukha kay Caleb. Kaya si Rachel ay sobrang saya dahil sa mga pangyayaring yon sa buhay niya. Kaya buong pusong nagpapasalamat si Rachel sa Panginoon dahil sa buhay na ibinigay nito sa kanya at sa kanyang sariling pamilya. At doon ay masasabi niyang napakaswerte niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sir Caleb? Wait.